Ayoko magpakasal sa lalaking yun mula sa pamilya Wen. Ang kasal na to, ibinibigay ko na kay Jiang Wenwen. Ayos lang, Wansing. Ang kapatid mo, di tulad mo, bata pa. Dami tiniis kung mapapangasawa ang tagapagmana ng mayaman. Para na rin sa kanya, ito ay isang kabayaran. Huwag kang magmadali. Hanap po para sa mahal mong anak sa labas. Di ka ba magpapakita ng pasasalamat? Magkakapamilya tayo, di ba? Isa ay yung anak na ipinanganak sa labas habang ang nanay ko ay malubha at nakaratay sa kama. Isa ay yung tatay na agad napakasal sa bagong karelasyon habang hindi pa malamig ang bangkay ng nanay ko. Magkakapamilya tayo, Jiang Wansing. Ikaw. Hayaan mo na lang. Sabihin mo, ano ang gusto mo? 3 bilyon, pati na rin lahat ng naiwan na nanay ko bilang mana. Ibalik mo sa akin lahat. 3 bilyon. Alam mo ang kalagayan ng negosyo ng pamilya Jiang. Saan ako kukuha ng malaking pera? Kaya kailangan isipin ni Jiang kung paano gagawa ng paraan. Gusto ko ang lahat, walang kulang. Kapag may kulang, hindi na magiging mayaman si Jiang Wenwen. Hayaan mong mag-isip ako. Okay lang. Kung sa tingin ni Jiang ay mahirap gawin ito, kalimutan na lang na dumaan ako. Sandali. Ang 3 bilyong ito, ipapadala ko ngayon. Bukas ang kaarawan ni Wenwen, ikaw sa pista ang mag-aanunsyo ng kanselasyon ng regalo sa kaarawan ni Wenwen. Iniwan ng nanay mo. Nasa storage room lahat. Pagkatapos ng bukas, ibibigay ko rin siyempre sa'yo. Talagang mahal na ama si Ginong Jiang para sa kanyang anak na babae. Hihintayin ko na lang ang pag-transfer. Nung una mahal mo, ngayon pera ang habol. Di ka naman seryoso sa anak ng pamilyang Wen. Hindi ka naman malalim magmahal sa kanya. Iniwan ko siya dahil parehas lang kayo. Mahal kayo lang as I Jiang Wenwen. Natapos na ng maaga ang trabaho sa abroad. Sakto dumating din ng maaga ang dinisenyo kong wedding gown. Mamaya, magugulat si Yishi. Ang ganda ng wedding. Napaka-elegante talaga. Swerte mo, kuya, ang wedding gown na yan, dinisenyo ni Miss Jiang Wansing na social na missy. Siyempre naman. Ito ang wedding gown ko. Kuya Yishi, baka mas mabuting hubarin ko na ito. Kapag nalam, Hindi dapat malungkot, kung ayaw sa akin, ayos lang. kung magalit man siya sa'yo. Walang problema. Suot mo ang maganda. Dapat lang ikaw magsuot niyan. Kahit anong gawin niya, balang araw, siya rin ang lalapit para makipagbati. Tama. Noon kasi, Simula high school, crush na hinahabol-habol nilawayan niya ng buong 10 taon. parang di natatanggal na anino lang siya. Kuya Ze, bakit binibigay ng tiyo mo kay Jiang Wansing? Sabi niyang gusto ka at pinilit kang makipagkasundo sa kasal. Huwag mong sabihin. Interesado si Tio kay Django. Imposible. Pinakiusapan si Tio ng lolo ko bago pumanaw na alagaan siya. Pero ang Tio, hawak ang ekonomiya ng pamilya Hai. Ang namumuno sa Hindi siya magugustuhan. bata pa si Jiang Wansing. Siya na ang Habang si Wenwen, marami siyang tiniis na hirap sa labas. Ang daya naman. Kuya Isha, okay lang eh kayo. Mainitin lang ang ulo ni 8, kaya mas mabuti nang magparaya ako. Wenwen, hindi kita mabibigyan ng kasal, pero ikaw lang ang mahal ko. Huwag kang Pagkatapos ng kasal, hindi hahawakan si Jiang Wansing. Ang puso at isip ay para lang sa'yo. Halakin kita. Ang maruming lalaki ay parang maruming damit pangkasal. Ako si Jiang Wansing. Ayaw kayo na. Nawala ang namamana na jade bracelet ng pangalawang anak ng pamilya Jiang. Pakiusap, pumila at isa-isang maghubad para masuri. 3 taon na. 3 taon, pero hilig mo pa rin yung ganyan. Ano? Pati ba ako, ang panganay ng pamilya Jiang, kailangang suriin? Di kayo alam na nandito ka. Among dumalo sa birthday party kayo. Sanay na ako na kinukuha mo ang mga gamit ko. Pero ang namamana na jade bracelet na ito ay regalo ng papa para sa birthday ko. Tigil na. Wala akong interes sa mga gamit mong mukhang galing sa lungga ng daga. Jiang Wansing, si Wenwen kapatid mo, paano nasabi yan? Wen Asia. Anong karapatan mong pagalitan? Kayo, isang salita sa kanya na wala ang pulseras. Gusto niya akong maghubad at magpatingin sa harap ng lahat. At ikaw, bilang fiyan ko, pinanagan mo pa siya. Ano ba? Akala mo ba walang laban si Jiang Wansing? Jiang Wan. At ikaw,
Kung tama ang alaala ko, ang dead bracelet ng pamilya Jiang ay isa lang. Iniwan iyon ng lola sa mama ko. Iniwan sa akin ni mama. Ibinigay mo kay Jiang Wenwen. Ako, Huwag sisihin si Papa. Ikaw ang nagsabay sa kanya na gusto kayo ang bracelet. Ginawa niya itong regalo para sa birthday ko. Kaya huwag mong ipahiya si Papa. Sabi ko nga, nitong araw na ito. Bigla na lang lumubog ang araw. Iyon pala, natakpan na mukha mo. Ang laki kasi na mukha mo. Kung gusto mo ng bracelet ko, pwede mo ba itong agawin? Mukha kang gusto ng bugbog Pwede sampalin ka ng 2 beses. Jiang Wanxing. Bracelet lang yan. Bilang ete, pwede bang mas maunawain ka? Huwag masyadong maging maselan. Sa totoo lang. Nakita ka una, yung bracelet, nasa bag ni Miss Jiang. Kaya pala, dito mo ako hinihintay. Jiang Wenwen, ikaw ang nagsabi sa kanya na magpunta sa Makeup Room para may sasabihin sa akin. Tapos sinamantala may tago ang bracelet sa bag ko. Hindi. Si ate ang nagtago ng bracelet at nahuli ko siya. Pinagbawalan niya akong makialam. Sinampal pa niya ako. Sage, sabihin mo. Sinampal kita? Oo. Paano mo naman magagawa yun? Sabi na pinagsalpikin kayo. Kung hindi ako lumaban. DBA kayo ang kawawa? Kung gusto mo itong pulseras, sabihin mo sa akin. Ibibigay ko ito sa'yo. Hindi mo kailangang sirain ang birthday party ko ng ganito. Ang MGA gamit kayo. Hindi mo kailangang ibigay, Jiang Wenwen. Ninakaw ang tatay ko, wedding dress ko, at lalaki ko. Nayan. Pati ang alaala ng nanay ko, nangahas ka pa? ikaw, Ang lakas ng loob mong gumawa ng plano, binibigyan kita ng mukha. Jiang Wanxing, napakawalang galang mo. Nakalimutan mo ang dahilan ng pagpunta dito. Pinangako mo ito sa akin. Ibalik mo agad ang bracelet kay Wenwen at humingi ng tawad sa kanya. Kung hindi, kalimutan mo na ang kasal natin. Nakalimutan kong sabihin sa inyo, ang kasanduan na kasal ko kay Wenyis. Wala nang kwenta. Jiang Wenwen, ang lalaking ito. Binibigay ko na sa'yo. Alam ng syudad na 10 taon mo akong hinabol. Kung di mo ako papakasalan, sinong maglalakas loob na gusto ka? Hindi mo na kailangang mag-alala. May sarili akong mabuting mapapangasawa. Ikaw. Ginoong Wen, gusto kayong makausap ni GNG, Wanxing. 10 taon na. Sa wakas, nagbukas na rin ang isip niya. 10 taon na. Sa wakas, nagbukas na rin ang isip niya. Ihanda ang ari-arian ko sa listahan at ipadala agad. Bibigyan niyo ba si Miss Wanxing ng lahat? Buong yaman ko. Mula pagkabata, matigas ang ulo niya. Hindi ko alam kung anong nagustuhan niya sa pamangkin ko. Araw-araw, sinusundan siya. Ang hirap makahanap ng ganitong pagkakataon. Dapat agad-agad itong tapusin. Para walang problema ng tuluyan. Opo. Azikazu un kao ito agad. Mukhang si MR Wen parang lumang bahay na nasunog. Buong lakas ang apoy. Kish, pasensya na. Hindi ko alam magagalit si Ed ng ganito. Sajinan ka kung ako lang ang sinaktan pero hinarap kanya sa maraming tao. Hindi mo kasalanan. Hindi siya usually ganito. Nagselos siya dahil pananagan kita. Mamaya pagawi kayo, papanggaralan kayo siya. Sa kasal natin, hindi ko siya hahayaang maginarte. Hiyang-hiya ako. Nakunit na mo, Kuya Isha, sinabi niya kanina na kinansela na ang kasal. Kaya pwede na tayong magkasama ng walang tinatago. Hindi, diyan posible. Alam ko, ugli niya. Nagpapahayag siya ng sama ng loob. 10 taon niya akong hinabol. Paano siya susuko? Kinabukasan, iyak siya at magmamakaawa na magbalikan kami. Hindi yan Sinabi ni Lolo, bago mamatay na dapat alaga. May Yanting, ang harbinger of paano naman makakansela ang kasal na yan? Hindi, Kuya Isha. sabi yan ay Papa. Gusto niyang magpahabol. Gusto niyang ako ang magpaamo sa kanya. Sige na, pagod ka, magpahinga muna. Pupuntahan ko si Jiang Wanxing para alamin ang gusto niya. Jiang Wanxing. Mr. Wan, dumating na si MS Jiang. Gino Angwan. Matagal na tayong di nakita. Bakit bigla kang nagmamadaling makipagkita? May mahalagang bagay ba? Talagang hindi mo matatalo si Wen Yanting bilang pinuno ng Wen family na may hawak na ekonomiya ng Haishi. Matagal na tayong di nakita.
Kahit kailan, malakas ang presensya mo. Pumunta ako ngayon dito. Dahil may gusto akong pag-usapan na tungkol sa kasal. Kasal. Pumunta talaga ako ngayon dito. Dahil gusto kong pag-usapan tungkol sa kasal. Kasal. Kanselahin ang kasal kay Buyan YZ. Noon nangulit ka sa akin, kaya inaprubahan ko ang kasal na ito. Ngayon, bakit gusto mo nang umatras? Hindi ako ang mahal niya, at hindi niya kailanman narespeto ang pagiging fiance ko. Ayoko nang ipilit ang sarili ko. Dahil ipinagkatiwala ka sa akin, kaya ko rin naman tulungan ka. Pero, ang bagay tungkol sa kasal, hindi simpleng usapan. Siguraduhin na hindi ka na magbabab. Hindi ako nagsisisi. Mabuti naman. Gani-gani kayo lang biya ito? Bakit masaya siya as ay hiwalay kayo? Mukha siyang ang saya. Sa susunod. Ano ang plano mo? Ayaw mo ba? Magiganti? Ha? Mula pagkabata, galit mo bumabalik ng dobleng lakas. Ginawa niya ang bagay na hindi tama sa'yo. Hindi mo ba siya pag-uusapan o gaganti? Hindi bagay sa ugali mo yan. Ay kao talaga. Alam mo lahat tungkol sa akin. Nakakatakot ang sitwasyon. Hindi kaya na ayaw niya nang umalis. Ano? Natatakot ka ba? Paano possible? Pero, AKO, kahit na mayroon akong plano laban sa kanya, hindi ko sasabihin sa'yo. Ikaw ang tiyuhin niya. Paano mo naman ako matutulungan? Siya ang batang amo ng pamilya, Wen. May suporta siya mula sa pamilya, Wen. Ano naman ang magagawa mo sa kanya? Alam kayo na. Puro sinasabi lang. Gusto mo lang yada akong sumuko. Kung gusto mong gumanti sa kanya, kailangan mong humanap na tao na mas mataas ang katayuan at posisyon kaysa sa kanya. Halimbawa, Ikaw. AKO bilang pinuno ng pamilyang Wen. Basta umuo ako. Pwede mawala agad ang lahat ng sumusuporta sa kanya. Diyos ko. Hindi kaya na nanaginip lang ako. Baka naman maganda ang mood ni kamatayan gayon at nagbibiro lang sa akin. Pakakasalan mo ba ako? KSI, when Asia, kailangan kang tawaging tita. Siguradong hindi ka malulugi sa deal na to. Hindi. Basta sabi kayo lang yun. Seryoso, AKO. Oo. Dahil nangako akong alagaan ka. Pakasal ka sa akin. Ito rin ang pinakasimpleng paraan para maayos lahat. Jiang Wanshing. Anong ginagawa mo? Jiang Wanxing, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. When Asia, may sakit ka? Tigilan mo, Tom drama mo. Hindi BA, Max sorry ka K11? Ang liit na bagay, kailangan ba umabot sa pagsumbong? Tigil. Mahalaga ang oras ko. Wala akong panahon para sayo at sa kabit mo. Ikaw ang panganay ng pamilya Jiang. Bakit bastos na ang pananalita? Ano bang kabit-kabit na yan, Jiang Wanxing? Ang tapang mo, palaki-palaki. Patuloy ang pagsubok mo sa hanggan. Ang hangganan mo, mas mababa yan sa naabot ng vacuum robot. Walang challenge diyan. Sasabihin ko uli, mahalang oras kayo. Wala akong panahon makipagtalo sa'yo dito. Ano bang nangyayari sa'yo? Kung gusto mo magpakasal sa akin, tigilan mo ang kalokohan mo. Pasensya ko may hangganan din. Nakukunwari ka ba na hindi nakikinig o bingi ka na? Sasabihin ko uli, kayo, hindi na magpapakasal sa'yo. Ikaw, Huwag mo na akong guluhin. ikaw, Lumayas ka. Sinabi niyang lumayas ka, hindi mo ba narinig? Tito. Tapos na ang oras mag-isap, gone ang dapat gone. Halika na. Bilisan mo na. Narito na ako. Ewan ko kung anong kalokohan na naman ang iniisip ni Jiang Wanxing. Ang inyong nakareserbang engagement party ay handa na. Tinatanggap namin kayo. Jiang Wanxing, sabi kayo na nagpipilit ka lang. Detalye ng engagement party sa hotel, natanggap ko. Sasabihin mo pang ayaw mo akong pakasalan? Ang sinasabi mong importanteng, Ano iyong? Punta. Kunin. Ang sertipiko. ano? Hindi ko inaasahan. Grabe, kinasal na lang bigla sa tiyo na mababang loob na lalaking iyon. Sobrang wala na siyang pakialam. Kahit kaunti, hintayin natin siya. Ako, ikaw, anong problema?
Ano? Habang wala ako. Nagpapakabait na naman kayo ng ganito. 8 nakilala lang naman asay papasyo. Ang gabi mo na umuwi, saan ka galing? Nagregistro. Ano papiye? Sabi mo kakansalahin ang kasal kay Kuya Isha, bakit nagproject? Takit kabiye talaga na mapangasawa kayo asay wanisha? Sabi kayo. Nagustuhan mo ba siya bilang tao? O gusto mo lang ang pera na... Si Jiang Wenxing, tumatanggap ng bayad para sa 3 bilyon niya. Paano ka kakawala sa usapan? Huwag ka mag-alala. Si Wen Yis na tulad niyang basura, tinapon ko na at di ko na babalikan. Kaya naman itong sertipiko na hindi kailangan makipagkompete sa kanya. Puro basura lumalabas sa bibig. Bakit di subukang gayahin ang maging desente naman? Parehas kami ng nanay kaya kapatid ko siya, pero anak siya na masamang tao. Anong klaseng kapatid yon? Ikaw. Ay, Cal. Nanay, ang ginawa nila sa'yo, ang ginawa nila sa Kim, ibabalik ko lahat. Nang mas higit pa. Haha. Mr. Wan. Tapo na. Si Monsieur Wen nakatangjang sa mari, buong hapon niya tinititigan. Baka sobrang tuwa na nawawala na siya sa tamang isip. Gino Wen. Bake it? Buka. Engagement party ni Ginong Yiz at pangalawang anak ng pamilya. Lahat ng media na pinaimbita mo ay darating. Ganon BA. Pero, iniisip ni Ginoong Yize na si Binibining Wansing ang magiging bida bukas. Kailangan ko siyang ipaalam? Huwag na. Pangalan ng tala sa gabi. Sa lahat ng taon, lagi lumilitaw kasama niya. Kaya't hindi may iwasang ang batang mag-isip ng mga bagay na hindi makatotohanan. Bukas, ako mismo ang magbubunyag ng relasyon namin ni Tala sa gabi. Simula ngayon, ang pangalan niya ay sa akin lamang may wugne. Tala S.A. Gabi. Bukas, ipapakita ko sa buong C-City na ikaw ang babae ko. Pasik. Segundo Panginoon. Ang batang Panginoon ay kasama si Miss Jiang mula sa pamilya Jiang. Papasukin mo sila. Ano? Uncle. Gabi na, bakit niyo ako pinapatawag? Gusto mo bang isama si Wenwen? Sinambang ka BA and I watching? Tio, sinabi ba ni Wansing masama tungkol kay Wenwen? Napagkasunduan ko ng pakasalan siya, ano pa ang gusto niya? Wanisha, kung magsasalita ka, sigurado napipilitan ka lang ba talaga? O talagang bukal sa loob mo ito? Ikaw mismo ang nakakaalam. Yan, Keo. Hindi pwede. Ayoko siyang pakasalan. Uncle, pumiyag kay Grandpa. Alagon S.I. Jiang Wanshing. Hindi mo naman kailangang sundin lahat ng gusto niya. Basta pumayag makipag-engage sa kanya. Bibigyan kita ng porsyento ng shares ng Wen Company. At sa araw ng kasal ninyo, ibibigay pa ang porsyento sa iyo. At isang lupa sa Golden Coast. Bilang regalo. Walang problema. Hindi ko pipilitin. Lumabas ka na. Tito, pumapayag akong pakasalan siya. Tito, hindi mo ako tito. Mr. Wen, wag mong pahirapan asay Kuya Isha, kasalanan kayo. Kung Hindi ka kaapat dapat kausapin ako. Wanisha, magpakalalaki ka naman. Ang binigay kong shares, binigay ko na. Hindi ko nababawiin. Tungkol sa sinabi ko sa iyo. Ang regalo ko kapag nagpakasal ka. Kahit hindi ka mapakasal, ibibigay ko pa rin. Pero Ano? gusto KO lang SI Jiang sa engagement party bukas. Humingi siya ng tawad kay Wansing sa harap ng lahat at aminin na siya ang masamang babae na sumingit sa relasyon ng iba. Hindi. Kuya Isha, huwag na. Tito, hindi puwid yan. Pagtatawanan si Wenwen habang Alam mo na pagtatawanan kayo ng iba ngayong gabi sa handaan ng kaarawan. Naghasik ng gulo. May dalawang hangal tulad ninyong dalawa. Nakakasira ng pangalan ng pamilya Wen. Hindi si Tito. Paano kami gumawa ng gulo? Maliwanag na si Jiang. Tumahimik kayong lahat. Pareho tulad ng 3 taon nakaraan. Ikaw ang magdedesisyon. O tanggapin mo. O shares at lupa. Huwag nang umasa sa alinman. Sa mundong ito,
Pinagtatawanan ang mahirap, hindi ang masama. Kapag nagkaroon ako ng 2% shares sa Wen Group, poprotektahan ko si Wenwen. Wala nang magtatangkang laitin siya. Nakapagdesisyon ka na ba? Isang beses lang ang pagkakataon. Hindi na valid pagkatapos Sige, Uncle. Papangako kayo sa'yo. bukas na engagement party. Titingnan ko ng maigi. Tara, Hey, gusto mo ba na aminin ko sa harap ng lahat na masama akong babae at humingi ng tawad kay Wenwen. Ang tiyo ko, harbinger ng C-City. Malakas ang pamilya Wen, pero ang tagumpay at ari-arian nila ay dahil sa kanya. Kayo, isa lang akong magandang balat kayo na walang laman. Wala akong lakas ng loob na sumuway sa kanya. kung walang ari-arian si Wenyes? Kung gano'n, papakaslan kayo siya par magarap lang ba kami? Pero kung tiisin mo na lang saglit, kapag nakuha ko na ang shares ng Wen Group, wala na akong kailangang sundin sinuman. At tayo, simulan na ang masarap na buhay. Kahiyahaya sandali lang, ang maging mayamang misis ng pamilya Wen ang tunay na habambuhay na kasyahan. Sige Kish, Para sadyo, kakayanin ko kahit ano. Ma'am, muna na kayo pumasok. Inaayos pa ni MR Wen, dating siya mamaya. kailangan ko ba talagang pumasok? Kahit kasal na kami ni Wen Yanting. Ang pumunta sa engagement party niya at ni Jiang Wenwen? Medyo nakakairita nga ito. Madam, ngayon, kayo ni MR Wen ay mag-asawa. Bawat kilos ninyo ay sumasagisag sa dignidad ni MR Wen. Kung hindi kayo dadalo, mapag-usapan kayo. Naku, madam, naghanda si MR Wen ng malaking sorpresa para sa inyo. Kung alis kayo ngayon, kahit 10 buhay, kulang pang bayaran. Tama ang sinasabi mo. Si Jay, tamang oras na para tapusin ang nakaraan at bigyan na masayang kahulugan si Wen Yanting. Ano ba ang ginagawa ni Jiang Wanxing? Bakit hindi pa siya dumadating? Kuya Yezik, tingnan mo, maganda ba ako ngayon? Pinagawa ko talaga to ng espesyal, bagay ito sa'yo. Engagement party namin and I Jiang Wanxing. Maraming media at reporters ang dumating dito. Ang suot mo parang hindi yata bagay. Kuya Yezik, inisip mo ba na ito'y engagement party mo at ni Jiang Wanxing? Pinasa niya sa akin ang kasunduan sa kasal. Ito ang engagement party natin. Imposible, Jan. Bakit siya nandito? Mahalaga sa'yo ang kasunduang ito. Wanxing, huwag gamitin ang estilo ng pakipot. Talagang hindi ko gusto. Huwag akong hawakan, sinasabi ko. May asawa na ako. Ang asawa ko ay... Sinasabi ko sa'yo, may asawa na ako. Ang asawa ko ay... Hayaan na lang. Ang ugali ng mga taong to, parang kontrabida sa mga maikling serye. Hindi na naman sila maniniwala. Hintayin kayo as niya, malalaman na nila. Bakit di ka nagsasalita? Jiang Wanxing, kaya mo magsinungaling para lang subukan ako. Tamad na akong makipag-usap sa'yo, pero ang pagpapalit ng kasunduan sa kasal ay totoo. Kayo, si Jiang Wanxing ay hindi kailanman gusto magpakasal sa'yo. Imposible. Kung ayaw magpakasal sa akin, anong ginagawa mo rito? Niloloko mo lang on si Jay. Hintayin natin ang simula ng seremonya ng engagement. Tingnan natin kung sino ang tunay mong mapapangasawa. Mo biyaya kang pakasalan, Kuya Isha? Hindi, Wenwen. Huwag mag-isip ng masama. Pakiramdam ko, kakaiba siya ngayon. Hindi siya karaniwan. Nga pala. Hindi dapat humingi ka ng tawad sa kanya sa harap. Huwag kalimutan, mahalaga ito sa atin. Naintindihan ko na. Jiang Wanxing, mukhang may nararamdaman pa rin si Wenyes para sa'yo. Hindi ko pwedeng hayaang mawalan ako ng dangal at itaya ang lahat sa kanya. Ang daming tao. Nakakainis. Bakit hindi pa dumarating si Wen Yanting? 8 puwit ba tayong mag-usap? Anong pag-usapan natin? 8 alam kong galit ka sa akin. Totoo pagmamahalan namin ni... Tama na! Wala akong pakialam kung totoo o hindi. Magpakitang gilas? Humantic hair. Ayaw ko ng drama mo. Bagay lang kayo, adik at si Rolo. Sana magtagal kayong dalawa. Hindi ko maintindihan kung ano ang pinipilit mo. Noong umiyak ka habang tumatawa kay Kuya Ize. Nasa kama kayo siya. Paulit-ulit pa niyang pinaplay yung iyak-yak mong voice message sa akin. Sabi niya, buti na sa iyo.
Ako, nagkamali ako na tingin sa tao dati, aminado ako. Pero ikaw, Magkapatid tayo, isang ina ang nagluwal sa atin. Pero parang lumaki kang puro lalaki lang ang inikutan mo. Ang lakas ng loob mong sabihin, yan sa harap ko. talaga ba? Parang awa mo na, please. Ibabawat kayo na sa kuya Igio sa'yo, puwid ba? Atawarin mo na ako. Ay ka, Masama ito. Ang pangalawang anak ng pamilya Jayang ay itinulak ng panganay. Okay ka lang ba, Kuya Isha? Ako na rin nadula sa sarili ko. wag mong sisihin, SIA. Siyempre ikaw ang nahulog, wag ka nang mapanggap na inosente. Jiang Wanxing, matagal na akong naiinis sa'yo. Para lang mapangasawa mo ako. Sinadya mong saktan ang kapatid mo. Siya na ang nagtatanggol sa'yo dahil mabait. Pero ganyan, Ay ka, Win-win. Okay ka lang ba? Jiang Wanxing, ano ang nagawa kong kasalanan? Bakit anak ko kasinsama mo? Narinig ko na si Ginoong Wen at ikalawang anak ng pamilya Jayang ang bagay makatuluyan. Pero inagaw ng nakatatandang anak ng pamilya Jayang ang kasintahan ng sarili niyang kapatid. Mukhang ang nakatatandang anak ng Jiang ay gaya ng sabi-sabi. mayabang at abusado. Makapagdesisyon ng basta. Ikaw ang nang blackmail sa akin. Sabi mo, ibigay ko ang tatlong. Hindi guguluhin si Yisha at bibigyan sila ni Wenwen ng pagkakataong nandito ka. Gumagawa ng iskandalo sa engage. Ano ba talaga ang intention mo? Inaagaw ko ang lalaki niya. Ano sa tingin mo ang dahilan ko? Akala mo gusto ko bang pumunta sa engagement party na to, Jiangzong? Ikaw bilang ama. Bakit mo pinapaburan si Jiang Wenwen, ang anak sa labas? Ang tangi kong hinanakit. Galit ako na pinakasalan ko ang nanay mo at nagkaroon ng tusong anak na walang puso. Mula ngayon, ang pamilya Jiang wala nang kinalaman sa'yo. Ngayon, umalis ka sa engagement party ng anak ko. Umalis ka! Gusto kong makita kung sino ang Mahal kayo. Ito, Jiang Wanxing, ano bang sinasabi mo? Hominid. Medyo nahuli ako. May lakas ng loob kang saktan ang misis ko. Mukhang hindi na kayo gustong mabuhay. Ang lakas ng loob niyong apihin ang asawa. Hindi na kayo gustong mabuhay. Sinong nagsabi na ang panganay ng pamilya Jayang ay inaagaw ang lalaki? Siya ang asawa ni Emar Wen. Paano niya maagaw ang lalaki ng pamilya Wen? Tamang ka. Si Emar Wen ang may hawak ng ekonomiya sa lungsod. Sinong magiging babae niya? Wala nang ibang gusto pa. Tito, Anong sinasabi mo? Si Jiang Wanxing ay fiancé kayo. Paano siya naging asawa mo? Kadri, wala akong koneksyon sa iyo. Sugapa kang lalaki. Ako at ang asawa ko ay legal na kasal. tama. Late star. Ngayon ay asawa ko na siya. Si Wen Yanting ay may dalang kasal na papeles. Talagang mainam ang mga Wen na laging handa sa anumang sitwasyon. Molly, dapat mo siyang tawagin na Tia. Tiang. Tiang. Pamangkin, Ikaw. Umaasa ako na kayong lahat dito. Igalang ang asawa ko. Pumasok sa pamilya when bilang asawa. Hindi siya narito para magdusa. Ang lahat ng inaping naranasan niya ngayon, ipapadama sa inyo double ng ginawa niyo. Mr. Wan, Ito'y alitan sa pagitan ni MS Jayang at ng asawa niyo. Wala po kaming kinalaman dito. Mr. Wen, lahat ito'y isang pagkakaintindihan nga. Pagkakaintindihan. Nakita ko kayong ginalayas ang asawa ko sa pintuan. Hindi mukhang parang pagkakaintindihan iyon. Wen, Ang sakit ng ulo ko. pero Mr. Wen, Totinomong. si Wanxing nagtulak kay Wenwen pababa. Sino ang nakakakita na asawa ko ang nagtulak? Assistant Lou. I-check ang security camera sa sulok. Sige. Hindi pwede. Hindi pwedeng tingnan ang CCT. Hindi pwedeng tingnan ang CCT. Miss Jiang, ang pangalawang anak ng bilang biktima. Bakit ayaw mong ipaimbestiga ang ebidensya? O baka naman, ang ebidensyang kinatatakutan ay kabaligtaran ng sinasabi mong katotohanan. Pero, ako mismo ang nadulas. Walang kinalaman si E. syempre ikaw ang nadulas mag-isa. Ang dahilan ng pagkakadulas mo ay para siraan ako. Hindi. Papa,
Kuya Isha, nananawala ka sa akin, DBA? Tulungan mo akong ipaliwanag kay E. Jiang Wansing, tinawag mo si Uncle para sa palabas, para mapaamin ako. Para puwersahin si Wenwen na humingi ng tawad sa'yo. Palagay ko pareho na kayong nasiraan ng bike ni Jiang Wenwen sa pagkakabagsak nyo. Tinagis na sa mukha mo ang marriage certificate na to. Tapos sasabihin mo sa akin na umarte ako. Hindi pwede, sobrang mahal mo ako. Paano mo nagawang mabilis na maghanap ng kapalit? Kahit nasaktan kita, pinatawad mo noon. Bakit ngayon ang dali mong sumuko? Ang itsura ni Wen Yeze, parang may nararamdaman pa rin siya para kay Jiang Wansing. Bahala kung maniniwala o hindi. Huwag magkunwaring nagmamahal dito. Nag-engage ka, pero sumasama ka as a kaniyanasan nakakadiri na. Gusto mo ba akong gawing tanga at palitan ang respeto sa akin? So ang anak ng pamilya Jayang ang nagnaka ng fiant ng ate niya, apos magpapakita pa ng inosenteng mukha para pagaisahan ang at. Narinig ko noon, Na ang nanay niya ay naging kabi para umangat. kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Tama na, huwag mo nang ituloy. Mr. Wen, kayo na bahala, kalimutan ang nangyari. Ngayon, kasal na rin kayo ni Wansing. Di pamilya na tayo. Kapag pamilya, walang hiwalayan, di ba? Anong pamilya? Kanina sa harap ng lahat, sinabi mong puputulin ang ugnayan natin. Anong pamilya ang sinasabi mo? Mukhang masyado kang makakalimutin, MR Jiang. Maga ka nang nakadementya siguro. Gabing bituin, nagmadali lang si Papa, kaya nagkamali ng salita kanina. Mag-ama tayo, patawarin mo na si Papa ngayon. Patawarin kita. Sige na. Itaboy mo siya mula sa pamilya Jiang, papatawarin kita. Itaboy siya mula sa pamilya Jiang, papatawarin kita. Papa Anakemo Rene Keo, ang hirap ng pinagdaanan ko para makawi at makasama ka. Gabing bituin, alam ng kapatid mo na nagkamali siya. Bilang ate, magparaya ka sa kanya. Sinabi ko na, ang mama ko ay may isa lang na anak na babae. Dahil pinili mo siya, simulan gayon. Wala na kaugnayan sa pamilya Jiang. Wansing, Ama na, agod na ang asawa ko. Miss Jiang, kapag nagkamali, dapat mag-sorry. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras namin. Pasensya na. Mahal. Parang may narinig akong langaw na umaligid. Ang pagiging inggit dapat may kasamang sinseridad. Huwag aksayahin ang oras ko at ng misis ko. Pasensya na 8. Hindi ko hinayaan magka-misunderstanding kapag katapos mahulog sa hagdan. Di pa kita tinulungan Ang tawag doon ay sadyang paninisi at pagsira. Una, bakit siya ganon? Hindi ko dapat sadyang siraan ka. Miss Jiang, parang kailangan mag-sorry sa marami bagay. Hindi lang isang beses, iba. Gusto ko lang si Jiang Wenwen bukas sa engagement party. Mag-apologize kay Wanxing Nonghair at aminin na siya ang naging kabit at umabala sa relasyon ng iba. Kung hindi niya maayos si Wenyanting gayon, baka hindi na ako makapagpatuloy dito sa High City. Hindi ko dapat. Nakialam sa relasyon ni Ed at ni Yes. Kasalanan KO. Pero dahil mahal Sige na. Walang may gustong makinig sa kwento ng pagiging kabit mo. Sa hinaharap, may tatala ka sa haligi ng kahihiyan. Pagod na ako, mahal. Sige, Yui na Teo. Hindi ka pwedeng umalis, Jiang Wansing. Piliting tapusin kami ni Wenwen. Nagawa mong akitin ang tiyuhin ko. Ang kapal naman ng mukha mo. Ikaw ang unang nagtaksil sa relasyon na to. Wala akong kasalanan sa'yo. Ka. Wenisha, tandaan mo ang lugar mo. Kapag inulit mo pa yan, wala nang wen sa pamilya namin na gaya mo. Umalis ka. Jiang Wanxing. Lahat ng kahihiyan ay dahil sa'yo. Babayaran mo ito ng double. Paano si Jiang Wansing magpapakasal sa iba? Paano siya hindi na talaga nagmamahal sa akin? Kuya Isha, malangkit ka pa rin BA? Kahit na bigla na lang nagkaroon ng koneksyon si Ed kay Marwen, nakakagulat talaga. Pero, Pwede tayong magkaisa ng walang hadlang. Gayon engagement party na. Sige na. Wenwen, gulo pa rin ang isip ko ngayon. Wala ako sa mood na pag-usapan yan. Ipagpaliban muna natin ang tungkol sa engagement. Si Jiang Wansing pa rin ang nasa isip niya. Hindi maasahan si Wen Yes. Jiang Wansing, hintayin mong mahulog si Wen sa akin. Tingnan natin kung paano ka pa magyayabang. Kailangan kong kunin si Jiang Wansing mula kay Uncle. Pipilitin kong magbago ang isip niya. salamat sa iyong gayon, Xiao. Jinu 1. Dati mo akong tinatawag.
Hindi ganito. Noon. Honey, pagod na ako. Kanina. Yung kanina, panglabas lang na imahe ng pagiging mag-asawa natin. Alam kayo naman yun, Gino Ongwen. Alam mo? Ano ang alam? Kinasal mo ako para sa katatagan ng kumpanya at imahe mo sa labas. Kaya naman kapag nasa labas tayo, kailangan magmukhang sweet tayo. Pero sa loob, tinuturing pa rin kita na parang pinakagalang-galang kong nakatatanda. Hinding-hindi ako lalampas sa hangganan. Matatanda. Sa tingin mo ba masyado na akong matanda? O bakit naman nasa puso pa rin na SI, Wanisha? Ang dahilan kung bakit nakaganti ako ngayon at napilit ko ang anak sa labas na iyon na humingi ng tawad sa akin ay dahil sa tulong mo. Kaya nagpapasalamat pa rin ako sa'yo. Jiang Wanqing. Legal tayong mag-asawa. Naintindihan MOBA? Hindi pa kayo handa. Ang ibig kong sabihin, kailangan mong sanayin sa bago mong pagkakakilanlan. Ang ugali pareho sa harap at likod ng tao. Kung hindi, madali kang mabubuking. Si Wanqing, hindi siya naka-move on sa nakaraang relasyon. Huwag mo na siyang masyadong porsahin. Sige, naintindihan kayo. Ang kwarto, kaliwa, ang alawang pinto. Magpahinga ka ng maaga. Akala kayo kanina. Hahalikan na niya ako. John Wanqing, yolo ka. Ano ang naisip mo? Inaalagaan kita dahil sa bilin ni Lolo. Huwag ka masyadong seryoso ha. Ang lakas din ng loob mo. Madam, nasa trabaho si MR Wen at may lakad siya ngayon, kaya hindi niya kayo masasamahan. Ito ang regalo niya bilang pangalubong. Narito ang mga iyon. Ito ang koleksyon ng mga damit, black card, at susi sa kayamanan. Sabi ni MR Wen, kung gusto mo pa, pwede pang bumili. Ano man ang magustuhan mo, bilhin mo lang. Salamat Aseo, Assistant Liv. Y. Ibinigay ni Ginoong Wen ang kayamanan sa asawa niya. Ngayon, tiyak maintindihan na niya ang mabuting intensyon ni Ginoong Wen, di ba? Kahanga-hanga, pinakamayaman at pinuno ng pamilya Wen. Napakagalante. Tama naman. Ngayon, kahit papaano, ako na ang ginang Wen. Dapat lang nabigyan niya ako ng kaunting yaman. Para naman hindi mapahiya ang pamilya Wen kapag nasa labas ako, di ba? Tumawag ako tungkol sa iniwang mana ni Mama. Handa na ba para sa akin? Gusto kunin ang mana. Pumunta sa ibinigay na address at mag-usap. Sige, alam kayo na. Ginawa ko lahat ng utos mo, Wen. Talaga bang maibabalik ko yung 3 bilyong mana? Huwag kang makalala. Si Late Star ay galit lang sa akin ngayon. Kapag napalambing ko na siya, ang pera ay kusang babalik sa iyo. Talagang kukunin ko si Jiang Late Star. Ang tanda-talanda talaga na matandang yan. Bakit kailangan pa talagang pumunta dito para pag-usapan? Si Madam Yan. Paano napunta si Madam dito? Hindi kaya dumating si Madam para magbayad ng lalaki? Hindi pwede. Kailangan kong sabihin kay Boss Wen. When Isha, ikaw na naman biye? Wanqing, humihingi ako ng tawad. Naniwala ako sa kasinungalingan ni Jiang Wenwen at nasisi kita. Ikaw ang mahal kayo, hindi kayo kayang mahal ka. Wanqing, patawarin mo ako. Niloko ako ni Jiang Song. Hindi ba siya darating ngayon? Gabi na. Mo bang makita kayo? Lahat ng ito ay espesyal na inihanda ko para sa'yo. Pati ang gown, pinagawa ko ng bago. Saan ka pupunta, gabi? Ano pang gusto mo? Kayang-kaya kong ibigay sa'yo. Bakit hindi mo sinabi na dumating ka na rito? Iniisip ko lang na hintayin ang matapos mo ang kasunduan ngayong araw.
Ano ba ang Maroon sa Tito Emo? Ang tulad niya ay gumagawa lang ng paraan para sa pakinabang. Akala mo ba totoo siyang may malasakit sa'yo? Pati ang susi ng kayamanan ng pamilya Wen ay binigay niya sa akin. Sino ka ba para ikampar kay Wenyanting? Pati ito, binigay niya sa'yo? Hindi ba ito ang susi ng kaha? Bakit ibinigay ng asawa ang susi kay Wen Yiz? Wanshing. Hindi ko akalain, nag-ayos ka ng lugar para makipag-ayos sa akin, pati susi ng kaha, binigay mo. Alam ko na. Tinutulungan mo ako habang kasama si Uncle. Wansing, sobrang bait mo talaga. Anong ginagawa niyo? Mahal, hayaan mong ipaliwanag ko. Hindi ito tulad na inisip mo. Ano ang ginagawa namin? Halata ba, Uncle? Kung hindi ka dumating. Ako at si Wansing, parang natural na lang ang lahat. Pambahira, niloko mo ako para lang lumabas. Pinaabot hanggang sa magka-misunderstanding, sinasabi ko sa'yo, subukan mo pang magsalita na isa pang salita, gagawin kitang parang baboy sa tendang. Tama na. Samahan ang ginang at Opo, ginang. Uwi na tayo. Tapos na ang lahat. Nakipagkita sa ex, nahuli pa ng asawa. Paano kayo siya sa siyon? HMP. Kuya, nakita mo naman, ginawa ni Wansing lahat to para sa akin. Ako ang nasa puso niya, pinakasalan siya. Dahil lang sa pangako ng lolo noon. Ang pilit na pagmamahal, di masarap. Hindi ko siya pinakasalan dahil lang sa pangako. Anong ibig mong sabihin? Huwag sabihin gusto mo si Jiang Wansing. Masaba ang pilit na pagmamahal. Malalaman mo lang kapag natikman mo. Katulad mo na hindi pa nakaranas nito. Wala kang karapatang Sigurado ka bang handa kang tanggapin? Ang isang babaeng hindi ka mahal, si Jiang Wansing, hinding-hindi ka niya hahayaan na lapitan siya. Noong una, ginawa niya ang lahat para makapasok sa kama ko. Ayoko nang marinig ang pangalan niya. Galing diyan sa madumi mong bibi. Maski patayin mo ako, hindi mo siya mapipili. Hindi ka niya mahal. Kayo lang ang mahal niya. Simula ngayon, hindi mo kailangang pumunta sa wala kang lugar sa pamilya. May hawak shares ng Wen. Di ko iniintindi posisyong walang saysay. Sa ilang araw pa lang, nakipaglapit na agad si Jiang Wansing sa tiyuhin ko. Kailangan ko silang paghiwalayin. Bakit di pa bumabalik asay when sienting? Baka may nangyari sa kanya? Ayoko namang maging balo ng ganito kabata. Hindi pwede, hahanapin ko siya. Bumalik ka. Saan ka pupunta? Ha? Pupunta ka, kay Wanisha? Hindi ka niya mahal na lang kayo. Hindi naman matagal ko na siyang nakalimutan. Dahil pinakasalan kita, siyempre gusto kong mabuhay na maayos kasama ka. At tunayan mo sa akin na matagal mo na siyang nakalimutan. At tunayan mo sa akin na matagal na siyang nakalimutan. Ito ay, hinahayaan niya akong halikan siya. Paano? Hindi ako maglakas. Ay, lemo ba. Hindi ko tinanggihan. When sienting, Hayap ka ba? Bakit mo kinailangan gawin ito para pilitin siyang mapalapit sa'yo? tama na. Medyo mahaba na ang gabi. Magpahinga ka na ng maaga. Napatunayan ko na. Huwag ka nang magalit. Naloko lang din kayo na yung ara. Niloko papunta roon. Nag-text si Jiangzong, pinapunta ako para pag-usapan ang mana ni Mama. Sino magakala? Pagpasok ko, nakita ko agad yung salbeheng lalaki na may hawak na malaking baukwet ng bulaklak. Ang bulaklak, nasa kamay ng lokong yun, sayang lang talaga. Mukhang SI watching K, mukhang nakamove on na. Siguro kung mas madalas kaming magkasama, baka mahalin din niya ako. Ay Cal. Hindi ka nagalit, DBA? Kung hindi ka nagalit. Sige, magandang gabi na. Si Wen Yanting, siguro nasa opisina na siya. Talagang naisip lang ang libo. Paano magagawa ng halikan ang tagapamahala ng pamilya Wen? Kahit na legal na mag-asawa kami.
Alam ko namang hindi siya mahilig sa babae, kaya malamang ayaw niya nito. Baka isipin niya pa na kaya ako nagpakasal ay dahil sa katawan niya. Madam, Anong ginagawa mo? Si Mr. Wen. Anong MR Wen? Nason SI Mr. Wen? Madam, anong ginagawa mo? Si Monsieur Wen. Anong MR Wen? Nason SI Mr. Wen? Wala dito si Monsieur Wen. Ikaw. Anong nangyayari dito? AKO. Paring Marumi, Tong Armrest. Linisan KO Nalang. Hindi mo na kailangang gawin yan, may kasambahay kami sa bahay. Kasambahay? Bakit hindi ko siya nakikita? Gusto ni Ginoong Wen na tahimik, kasi titawang lang ang kasambahay namin dito. Nagbakasyon siya nung ikinasal ang anak niya, babalik siya siguro sa susunod na linggo. Ganon ba? Sige na. Janowan. Pumasak na ba siya sa trabaho? Gino. Tirik ang aaw, ang halina. Matagal nang nasa trabaho si Ginoong Wen. Pero, pinapadala niya ako upang magbigay ng bulak. Wow. Paparito Kong Champagne Roses. Ang ganda. Inutusan ni Ginoong Wen na ipa-airlift kaninang umaga, bagong-bago pa. Paano hindi maganda? Tulungan mo akong pasalamatan si naintindihan ko na lahat. Ito. Panlabas na props to. Magpo-post ng Nin Square sa social media. Panlabas na props. Una. Kahapon, Axina and I when Asia Gray. Sigurado akong hindi masaya si Boss Wen. Ang gamit na ito. Ito ang misyon na ibinigay niya sa akin. Ganito kagandang bulaklak, syempre para ipakita sa iba. Para patunayan na maganda ang relasyon naming mag-asawa, di ba? Ano bang naintindihan mo talaga? Si Boss Wen nagpadala ng bulaklak bilang pagdamda. Pero bakit napaliko ang kahulugan nito ng ganito? Bulaklak na bigay na asawa. Ang bango talaga. Ibinigay ng asawa ko na itim na Sobrang item. Ang susi ng gold vault na bigay na asawa ko, totoong susi. Tapos na. Ipadala. Ang ginuong ito, sobrang inosente at mabait. Kailan ba siya magigising sa realidad? Gusto siya ni Monsieur Wen. Liu Assistant, huwag mong kalimutang i-like ang post ko mamaya sa social media. Sige po. Bakit si Jiang Wanxing na cute na bata ang nakakuha ng susi sa vault ni Marwen at kinuha pa ang 3 bilyon ko? Hindi pwede. Kailangan kong ibalik lahat ng nawala sa akin. Tulong, kontakin mo ngayong mga tao sa black market. Tulong, kontakin mo ngayong mga tao sa black market. Jiang Wanxing. Ipapakita ko sa iyo kung sino ang tunay na panalo sa huli. Si Marwen talaga, walang makakatalo. Kahit mga bulaklak na pinadala ay pinakamataas ang kalidad. Basta gusto mo, ayos na. Pinuna iyon ni Ginowen. Nagtagumpay na rin siguro ako, di ba? Gino. Ang ama ninyo, si Wanxing, si Wenwen, ay dinukot. Ano? Anong kinalaman nito sa akin? Napakabuo niyang kapatid mo. Paano mo nagawang malamig? Anak mo siya, hindi kayo siya kapatid. Sinabi mo sa akin to. Makakapagpakain ng 3 platong kanin sa tuwa. May alitan kayo ni Wenwen. Pamilya natin to, di ba? Teko. Huwag mo na banggitin na pamilya natin to. Nakalimutan mo na ba sa araw ng engagement, si Jiang Wenwen ang pinili mo. Wala na akong anumang kaugnayan sa pamilya Jiang gayon. Wanxing. Magmakaawa man si Papa, hindi pa rin papwe. Lahat ng mali, akin yan. Pareho kayong mahalaga sa akin. Wala akong bitawan sa inyo. Palad at likod ng kamay. Alin ang mas masakit kapag sinaktan? Alam mo na kung may oras kang makipag-usap sa akin, pumunta ka na at mag-report sa pulis. Hindi na kita matutulungan. Kaya mong tumulong. Sinabi ng mga kidnapper, 3 bilyon ang perang yan. Ikaw lang ang makakakuha para sa akin. ABA naman. Ang tagapamahala ng pamilyang Jiang. Mas piniling lunukin ang galit at humingi ng tulong sa akin. Palay para sa pera na nasa mga kamay ko. Itapon ko man ang perang yan, hindi ko tutulungan ang anak sa labas na yan. Kalimutan mo na. Jiang Wanxing, ikaw bastos na anak. Paano mo nagawang pabayaan ang kapatid mo?
Dito mismo, tuturuan kita ng leksyon. Gusto kong makita. Kang Sino, ang magtatangkang magturo ng leksyon sa asawa ko dito sa bahay ng mga Wen. Gusto kong makita. Kang Sino, ang magtatangkang magturo ng leksyon sa asawa sa bahay ng Wen. Mahal, sa wakas nandito ka na. Natatakot ako kanina. Huwag kang matak, nandito na ako. Ginoong Wen, narinig nyo ng mali. Nagbibiro lang kami gaya ng ganitong biro na walang Mas mabuti, Jiang Family Master, huwag magbiro. Oo, tama ka. Mr. Wen. Alam nyo naman, dalawa lang talaga. Si Wen mula pagkabata, kaya ito. Ang hirap na tinitis niya. Bakit gamit ang mga bagay ko para bumawi? Anong prinsipyo? Yan? Gabi na ang mga bituin, noong bata ka pa. Maayos pa ang trato sa'yo ni Pa. Talaga bang kailangan mo akong ituring na parang kaaway? Simula noong lumipat sina Jiang Wenwen at ang nanay niya. Napuntahan mo ba kahit minsan ang libingan ni Mama? Ang pinakamalaki at pinakamagandang kwarto ko naging kwarto ng katulong, inasikaso mo ba yan? Yung mga ari-arian ko, katiang-fiang ko, lahat na lang kinuha ni Jiang Wenwen dahil sa pagbubulag-bulagan mo. Sinasabi mong gayon na para sa kabutihan ko ito. Gabing tala. Tungkol sa engagement party, humihingi ako ng tawad sa'yo. Hindi ko pinaira Tama na! ang damdam. Wala akong paniniwalaan sa kahit anong sinasabi mong gayon. Humihingi ka ng tawad ngayon. Dahil lang sa 3 bilyon sa kamay ko, kaya napilitan ka magpakumbaba. Luha ng buwaya, 3 bilyon, Mr. Wen. Dinukot si Wen. Ang dumukot sa kanya ay si Black Tiger. Ang mabangi, 3 bilyon ang hiningi ng kidnapper, kulang ng 1 sentimo, ta Black Tiger. And Talagang kilala sa pagiging Mr. Wen, nakikiusap ako sa inyo. Pakisuyo, kausapin niyo si Wan Xing. Ang yaman ng pamilya Jiang nasa kamay niya na wala na talaga akong pera. Mailigtas ang buhay ni kahit ano ipagawa, gagawin ko. kung gusto maging ama, gamitin ang buhay para iligtas siya. Waning bituin. Gusto mo bang paluhurin si Papa at magmakaa? Bata si Wen, hindi pwedeng may mangyari. Ikaw. ang buhay ni Jiang Wenwen. Pwede natin siyang iligtas. Evening Star, pakinggan mo muna ako. Ako si Wen Yanting, isang batikan sa negosyo. Hindi ako gumagawa ng mga transaksyon na lugi. Imposibleng gawin ang mahirap na bagay ng walang dahilan. Huwag hayaang sayangin ng asawa ko ang kanyang lakas. Panginoong Jiang, hindi pwede tagurin ang asawa ko ng walang kapalit. Nakakatawa ka, Mr. Wen. Kahit gusto kong magbigay ng gantimpala, alam mo, ang sitwasyon ng pamilya Jiang ay 3 bilyon ay nasa kanya. Ubus na ang yaman ng pamilya ko. Ang asawa ko sa Wen ay hindi kailangan ng pera. Pwedeng pag-isipan ni Patriarkang Jiang ang gusto ng asawa ko. Gusto mo palang tumulong na agawin ang ibang bagay mula sa matanda para sa akin, ha? Late Star, ano pa ba ang gusto mo? Ano pa ba ang gusto kayo? Siguradong alam na alam mo yan, Patriarkang Jiang. Oh, iniwan ang nanay mo. Nasa imbakan natin. Maibalik niyo si Wen na ligtas. Agad kong ipapabalot ang mga ito at ibibigay sa inyo. Hindi nyo ibibigay. Kandi alis kayo. Ano? Ako? Tayo na, umalis dito. Tama. Ang bahay na tinitirhan ng pamilya Jiang, regalo, yun na nanay ko sa kaarawan ko. Pagkatapos niyang pumanaw, inagaw yun nina Jiang Wenwen at ng nanay niya. Wan, ikaw, pwede mo bang bigyan si Papa ng... Kaya maghintay ni Wansing. Pero magnanika, di sila, casing bait and I. Sige. Aayusin ko ang paglipat. Siguraduhin buong buo si Wen pagbalik niya. Kung magtagal ka, braso't binti na lang ang may balik ko. Okay, pupunta na ako ngayon. Ngayon na. Salamat ha. Pinaplano mo pang kumuha na mas marami mula kay matanda para sa akin. Pero, talaga bang gagamitin ko ang 3 bilyon para iligtas si Jiang Wenwen? Sino nagsabing gagastos ako para mailigtas siya? Paano mo siya masasalba ng walang bayad? Tatawag ba ng pulis? Pinag-iimbestigahan, MR Wen. Naayos ko na lahat. Ano ang sitwasyon ngayon? Yung tao kinuha ng Black Tiger. Nakipag-ugnayan ako at nung nalaman ikaw ang nag-imbestiga. Natakot siya kaya gusto niyang ibalik. Black Tiger? Yung sinasabi na matanda kanina, yung gangster na nakidnap kay Jiang Wenwen. Oo, tama. Siya ang boss sa southwest ng Heishi. Tinulungan siya ni MR Wen nung may problema siya. Kait medio bureaucracia. Sobrang respeto na mon iya kay Monsieur Wen. Talagang malawak ang koneksyon ni MR Wen.
Pero itong si Black Tiger, matagal nang di gumagawa ng aliga. Paano biglang dinukot si Jiang Wenwen? Pangalawang anak ng pamilya Jiang ang lumapit sa kanya. Pinakiusapan siya magpanggap sa isang eksena. Magpanggap sa isang eksena? Si pangalawang anak ng pamilya Jiang ang nag-utos kay Black Tiger na kunwaring kidnapin siya, papilitin ang ulo ng pamilya Jiang na humingi ng 3 bilyon kay Madam. Sinabi ng anak ng Jiang na bibigyan niya si Black Tiger ng 10 milyon kapag Alam kayo na. Ang tengganayan, palagi niya akong ginugulat sa kababawan na utak niya. Kaskas na paraan na panloloko, siya lang ang makakaisip niyan. Buti na lang talaga naniwala si matanda. Kung ganon, sabihin mo sa Black Tiger, simula ngayon, ako na ang sponsor niya. Pagawa sa kanya ng kunwaring kidnapping kay Miss Jiang. Gawin niyang totoo ang palabas. Kapag tapos, bibigyan ko siya ng 3. Wanyanting. Gusto mo bang makita kung paano babayaran ni Jiang Wenwen ang ginawa? Gusto kayo makita. Sino mang nagpapalungkot kay Wansing? Wala akong palalampasin. Bakit? May sasabihin ka pa? kakakuha ko lang ng balita. Ginoong Yize, iligtas si Jiang Wenwen, pumunta sa lugar ni Black Tiger. Ngayon nakakulong na siya doon. Nakidnap din as Iwanisha? Nakidnap din as Iwanisha? Narinig na nandoon si Wenyish. Bakit pa ang malaki ang reaksyon mo? Naalaman ko lang sa investigasyon. Malalaman nyo mamaya pagdating ni Madam. Makikita rin si yung Master Yize. Ang dalawang to, talagang pinagsama ang katangahan. Gayon ay panahon ng batas, may problema pero hindi tumatawag ng pulis. Sumugod sa teritoryo ng black market. Akala nila bida sila sa short drama. Kaya pala tinatawanan niya. Alam kayo na, ano ba naman hihigit sa akin ang tanga kong pamangkin? Ang utak ni Madam, kakaiba talaga. Mr. Wan. Tara, nagat. Hindi na ako makapaghintay makita yung dalawang hangal. Hindi ba't napag-usapan na natin to? Sa harap ng iba o hindi, dapat pare-pareho ang tawag mo. Ang ibig kong sabihin ay, masanay sa bago mong pagkakakilanlan. Sa harap o likod, pareho ang kilos mo. Kung hindi, madaling mabubuking. Kahit sa harap ni Assistant Liu, kailangan ba magpanggap tayong sweet? Asawa, tara na't panoorin natin ang katatawanan ni Wenyishi at Jiang Wenwen. Tara na. Isang mahal lang ni Maam. Tumawa na si Wen. Kuya Yise, paano mo nagawang sugalan ang buhay mo para iligtas ako? Ang tanga mo talaga. Kung di ka pumunta, di rin ako makakatali ng ganito. Gayon, ang sakit ng puso ko. Wenwen, huwag kang mag-alala. Nandito, AKO. Ang pamilya Wen at gabing bituin gagawa ng paraan para iligtas. Makakalabas ka ligtas. Sa oras na maglabas ng pera si Jiang Wansing. Sa mata ni Wen Tianting, para sa akin niya ginawa yan. Hindi ako naniniwala. Na kaya niyang tiisin ang ganitong kahihiyan. Kuya, dumating na ang panganay na anak ng pamilyang Jiang. Tanyo mo. Si Wansing. Nandito na si Wansing para alam ko hindi niya kami kayang iwan. Ang galing. Sa wakas dumating na si Jiang Wanshi. ang 3 bilyong ito. Sa huli, babalik pa rin ito sa akin. Ji Wen, Ginang Wen, lahat ay inayos ayon sa inyong plano. Walang problema, sandin ang plano Oo, ako. sisiguraduhin mag-enjoy ang gina. Magpakasaya kayo. Senyorita ng pamilya Jiang, kung nandito ka na, magbayad ka na agad. Kung hindi, ang dalawang ito. Mapipilitan kaming tapusin na sila. Etik, kahit ano paman, ako pa rin ang kapatid mong bunso. Basta iligtas mo ako, ibibigay ni Papa ang lahat sayo. Wansing. Alam ko hindi mo kaya iwan ako. Kung iligtas mo ako, magpapasalamat din si Tito sayo. Kahit andito na rin naman ako. Alam naman ng lahat na hindi kami magkasundo ni Jiang Wenwen. Yung 300 milyon ayoko sanang ilabas. Paano kaya kung bigyan mo na lang ako ng discount? Paano ba yan? 3 bilyon, ni 1 sentimo, hindi pwedeng bawasan. Kung hindi, hindi kami magpapakabait. Adi huwag na kayo magpakabait. Kung hindi nyo ako madadala ng ligtas pabalik. Ni kay Papa, hindi kayo makakapagpaliwanag, di ba?
Narinig ko dati na sobrang mahalaga daw sa'yo itong panganay ng pamilyang Wen. Ngayon, mukhang pumunta ka dito pa sa kanya, tama ba? Ha? Anong sinasabi mo? Wala akong pakialam sa kanya, kahit konti. Huwag niyo akong gawing. Pahirapan siya para takutin ako. Ah. Tao. Unahin niyo si Ginuen pa pampagana. Tingnan natin kung matatag pa rin ang bibig ni Miss Jiang. Sige, simulan na. Anong gagawin nyo? Anong ginagawa mo? Anong balak? Hindi ba sabi ni Black Tiger magpapanggap tayo? Hindi niya siniseryoso ang pagbubuk. Anong ginagawa nyo? Panganay ako ng pamilyang Wen. Subukan nyong galawin ako. Hindi kayo palalampasin ng pamilya Wen. Saint-Tucanillo. Ano nung ginagawa niyo? Huwag na huwag niyong sasaktan ang mukha niya. Huwag mo talagang tamaan ang binti niya. Grave, seryoso, asay, black. Bilisan, ibigay ang pera sa kanila. Paano mo kayang makita si Kuya Ye masaktan? Wanshing. Wanshing, tulungan mo ako. Ikaw ang nagligtas sa akin. Paglabas ko, hahanapin si... Agawin kita pabalik. Masamang lalaki, gusto mo pang siraan ako sa harap ng asawa ko. Gusto mo akong tulungan ka? Sige, tutulungan kita. Anong ginagawa niyo? Tigilan nayo na, tama na. Masamang lalaki, gusto kitang babugin. Nang betray ka sa akin, tingnan natin kung kaya mo ito. Black Tiger tama na, magbabayad si E. Pero siya ang inasikaso mo. Nalamutan mo, AKOBA? Naku, may sugat na. Dumigo pa sa 20 NI8. Ay naku, nahihilo ako sa dugo. Six na, magbabayad ako. Ito na. Unas ng pawis. Salamat. Naku, hindi ko napigilan. Sinampal ko siya sa harap ng asawa ko. Baka inaabot niya na dapat mag-ingat ako sa imahe ko kapag nasa labas. Sige, mulang gayon mag-ingat na ako sa imahe ko sa labas. Huwag ka nang magalit. Ang lapit niya sa akin. Ang bengo naya. Ano bang nangyayari sa kanya? Hala, baka pagagalitan niya ako sa harap ng maraming tao. Nasa labas pa tayo ngayon. Huwag kang magbiro. Bakit namumula ang mga tenga niya? May napiye dito? Gabby. Tulungan mo ako, Gabi. Nakalimutan kayo na dito ang patay ka 8. Ibigay agad ang ransom kay itim na. para makaalis tayo agad. Kapag ginabi tayo, mag-alala si Papa. Gabi, pwede mo bang sagutin bayarin? Talagang naantig ako. Paglabas mo, maghiwalay na kayo na maliit na tiyuhin. Siguradong pakakasalan kita. Dapat tinatay na siya ni Black Tiger kanina. Huwag kang magsabi ng ganyan. Sinabi ko nga na ibibigay ko ang pera, pero hindi ko sinabi na ako mismo ang magbibigay nito. Late star, ako. Malit na tiyuhin. Anong ginagawa mo rito? Maliit na tiyuhin. Take it dito. Ang laki ng puso niya, ha? Dumating si Jiang Wansing para Pumayag pa siya na maglabas ng pera. Itong si Jiang Wanfing na baba. Bakit ang bait ni Wen kaysa kanya? Mas mabuti kung ibalik ang 3 bilyon. Si Wen ay magiging akin din balang araw. Wen, salamat sa pagligtas sa akin. Pag-uwi natin, babawi ako na maayos sa'yo. Ang Gabby na. Maaga tapusin. Maaga magpahinga sa bahay. Sige mahal. Siya ang pwedeng tumawag sa akin ng mahal. Hindi bagoy. Ang mahal ko, handang magbayad para sa akin. Pero kayo, dapat magbigay ng kompensasyon. Compensation. Anong kompensasyon? Hindi sinabi kanina. Gusto niyong Bayaran ang mahal ko. Ang ibig kong sabihin, wala akong pakialam sa ibig niyo sabihin. Pag walang bayad, kalimutan ang pagtubos. ang babaeng to, niloko ako. Ang 3 bilyon na sa'yo na, wala na akong may... Wala ka? Pero meron di biya? Paano ko naman mahuhugot ang 3 bilyon? Assistant Liu, dalhin mo ang kasunduan sa paglipat. Parang naalala ko, si yung Master Wen may hawak na 1% ng shares ng Wen Corporation, tama? Ipasa KOBA ang shares? Kakapaliwanag mo lang na wala ka ng pwedeng yalok na mas mataas pa.
Kung ayaw mo nang mabuhay, dalhin mo yung mga shares mo sa kabaong. Hindi pwedeng si Wansing ang nagplano nito, sigurado si Wen Yanting. Ang cute na ha. Pero gusto niya akong puksain ng tuluyan. Sige. Permahan kayo na, kuya. Hindi mo rin inaakala na may alas pa ako laban sa'yo. Ayos na bang gayon? Bilisan mo, bayaran mo na. Oy! Anong minamadali mo? Pag napunta kay Black Tiger ang pera, may magkakahag-hapabi eh? Natatakot lang AKO gusto kayo nong umiwi. Sir Wen, Huwag niyo pong paniwalaan ang sinasabi ni E. Era ng pantubos. Magkano ang gusto mo? Si Wen ang magsasabi. Wala kaming lakas ng loob Kung tao ang gusto mo, hinding-hindi ka namin pipigil. Ano? Wen Yanting, naloko mo kayo. Ginamit mo ang panlilin para maagaw ang mga shares ko. Anong sinasabi mo? Mahal lang ako ng asawa ko. Kaya handa siya magbayad para sa akin. Siyempre, mahal ko rin ang asawa ko. Kaya konting diskarte lang ito. Ang dami niyang tinawag na asawa. Ano naman yan? 3 bilyon ang usapan, diba? Makheng, mukhang kaya ka naming iligtas ng walang bayad at walang galos. Parang di ka masaya. Paano kaya kung mauna na kami? Ikaw na lang sa mga kay Black Tiger. Tikim ka na hirap. Grade SI 8. Ang galing mong mag-isip, Talagang magaling magplano. Sino bang nagpapaporya sa'yo? Mahal. Paganay kayo. Yui na tayo. Sige, yui na tayo. Jiang Wanxing. Siguradong agawin ko si Ginoong Wen sa'yo. Dis lang muna. Dahan-dahan lang. Kuya Isha. Sobrang newa AKO si. Kasalanan ko kaya nagdusa ka ng ganito. Si 8 lang kasi. Ano masama sasabihin mo tungkol sa... Kuya Isha, bakit mo naman nasabi yan? Sa puntong ito, huwag ka nang makunwari sa akin. Kanina sa harap ni Wen Yanting. Maubos na boses MOSA kaka-effort. Di pinansin kabiye naya? Anong ibig mong sabihin? Gusto mong sumabit sa mas mataas. AKO, gusto KO SI, Teo, Ching. Pareho tayong nasa isang problema. Kaya mag-usap tayo ng direkta. May paraan ka para harapin sila. May paraan ka para harapin sila. Ang unang hakbang. Sirain ang ugnayan nila. Ang pangalawang hakbang ay samantalahin ang sitwasyon. Parehong di makapasok sa bahay ng mga Wen. Paano natin sisirain ang relasyon nilang dalawa? Hello, Taya Wong. Nakabalik ka na ba? Jano. Nasa bahay na ako ng mga Wen. Sige, gawin ayon sa plano. Makakabalik ba ako sa bahay ng Wen? Depende na yan sa gagawin mo. Walang problema, Ginoo. Inapangako kong tatapusin ang misyon. Tito Wang. Siya ang katulong sa bahay. Kamag-anak siya ni Mama. Noong panahong nag-away kaming labanan na parang buhay at kamatayan sa Wens. Pinagkakatiwalaan ko siya noon. Pero sa pamilya Wen, ilan lang ang nakakaalam. Paano mo plano si Rain ang relasyon nila? Gagamitin mo ba si Tita Wang para akitin siya? Pwede bang mas bobo pa utake mo? Akala mo ba lahat tulad mo mahilig mang aki? Ano bang ibig mong sabihin? Si Wen Yanting, sa bahay ng mga may isang kwarto na laging nakakandado. Walang kahit sino ang pinapapasok. Sa lubnan. Siguradong may tinatago siyang sikreto. Anong kinalaman nito kay Jiang Wanxing? Kahit ano pa yung sekreto naya. Basta mahuli and Jiang Wanxing. Tiyak magagalit siya ng todo. Paano kang? Ang laman ng lugar na yon ay isang bawal na sikreto. Pag dumating ang oras na yon, hinding-hindi na magkakagusto si Jiang Wanxing sa kanya. Kuya. Ang lupit mo talaga. Parehas lang tayo. Jiang Wanxing. Hin ka lang.
Ang saya kagabi, hindi lang binugbog ang taksil na lalaki, natulungan ko pa si Wen Yanting na mabawi ang shares niya. Sa wakas, naibalik kayo na ang utang na loob kayo sa kanya. Yaya ng pamilya Wen. Sino ka? Bakit mo kinukuha ang almusal ko? Ako ang katulong ng pamilyang ito. Lahat ng batang amo dito, ako ang nag-alaga simula pagkabata. Parang kalahating ina na rin ako nila, pwedeng masabi. Tita Wang. Bumalik ako para turuan ng maayos si Madam tungkol sa mga kaugalian ng pamilya Wen. Bumalik ako ngayon para turuan si Madam tungkol sa mga kaugalian ng pamilya Wen. Hindi mo kailangang gawin iyan, may mga kasambahay naman kami sa bahay. Kasambahay? Bakit hindi ko sila nakikita? Si Ginoong Wen ay mahilig sa tahimik, kaisa lang ang kasambahay, si Tita Wang. Noong nakaraang linggo, umuwi si Tita Wang pa sa kasal ng anak. Babalik siya sa susunod na linggo. Si Tita Wang na yan. Mukhang hindi maganda ang intensyon niya. Matagal nang wala ang Qing Dynasty, diba? Anong ibig mong sabihin? Dito bagong lipunan na. Ikaw ang katulong, ako ang amo. Akala mo ba ikaw ang matandang yaya sa palasyo? Ano ba namang sinasabi mo? Hindi ako alipin ha. Hindi ka alipin. Pero nasa isip mo na turuan ako ng mga patakaran ng pamilya Wen. Ikaw. Napangasawa ka na ng pamilya Wen. At naging asawa ni Emar Wen. Kailangan laging maingat sa iyong imahe. Magulo at burara. Natutulog hanggang tanghali. Walang kaani-anyang tulad ng isang marangal na babae. Ano na yan? Ano pa nga ba? Narinig ko na lahat. Bago ka pa ikasal sa aming Panginoong Wen. Ikaw ang naging fiance ni Ginoong Yize. Isang babae, dalawang lalaki sa Wen pamilya. Alagang nakakahiya. Tita Wang. Naalala ko na Wang ang apelido mo, hindi Wen, tama? Nasa pamilya, Wen ka na yan. Dahil matanda ka na, hindi ko na lang sasabihin ang mabibigat na salita. Sa susunod, gawin mo lang ang mga dapat mong gawin. Young IBA. Hindi na trabaho ng isang yaya. Tika. Yung mga kwarto sa itaas. Hindi ko pa sinasabi sa'yo. Sa araw-araw, manatili ka lang sa sarili mong kwarto. Ang study, para sa mga lalaki. Bawal kang pumasok doon. At saka, Ako na ang may-ari ng tahanan ng pamilya Wen. Sa bahay na ito, walang lugar na bawal sa akin. ang kwarto na yon. Kahit sino, bawal itong pasukin na walang permiso. Ang kwarto na iyon, kahit sino. Bawal itong pasukin ng walang permis. Fake it? Sinabi mismo ni Emar Wen na siya lang ang pwedeng pumasok. Maging sa paglilinis, siya mismo ang gumagawa. Kahit sino. Bahal pumasok na nga lang pahintulot. Tanging si Wen Yanting pwedeng pumasok sa kwartong yan. Sigurado doon niya nilalabay ang mahalagang dokumento. Huwag magusisa at sumilip. Kapag napikon si Boss Wen, huwag mong sabihing di kita binalaan. Salamat ha, hindi naman ako ganun kawalang magawa. Tingnan mo, puro alikabok na dito. Dalian mo at punasan mo yan. Sinasabi ko lang. Bawal pumasok. Narinig mo ba? Ikaw. Tingnan natin. Nakakainis na cute. Kung hindi sinamantala ni Emar Wen ang Bigla na lang siyang pinakasalan. Matagal na sanang kasal si Wen at ang anak ko. Buti na lang pumayag si Gino Yishi sa akin. Basta maalis siya dito. Makakapasok pa rin ang anak ko sa pamilya at maging mayamang asawa. Mr. Wan, pagkatapos ng lakad, uwi ba tayo sa opisina o sa bahay? Siege. Tanong ka ulang naman. Nandyan naman si Mrs. sa bahay. Siguradong sa bahay ka uwi. Nagustuhan niya ang Rosas Death. Bili ka ulit ng isa pang bungkos. Noong nakaraan. ONG. Kagabi, Axina and I Wanisha. Sigurado akong hindi masaya si Wen. Ang prop na ito. Ito ang misyon na iniatas sa akin. Ang ganda ng mga bulaklak na ito, syempre para ipakita sa iba. Para ipakita maganda ang pagsasama namin. Tama ba? Mr. Wan. Sa pagkakataong ito, kailangan pa bang maging banayad? Ang ibig kong sabihin, hindi ka kasi masyadong direct. Baka di maintindihan ni Madam. Ang gusto mong iparating. Kasi noong nakaraan, Anong nangyari noong nakaraan? Gustong-gusto na na-post pa na sa social media? tama naman, yang sinabi mo. Pero medyo mali ang pagkakaintindi ni Madam. Ipaintindi mo kay Madam ang nararamdaman mo. Mas diretso na lang. Sige na, sabihin Emma, paano ba ang diretso? Ang ibig sabihin ng direts ay diretsahang magtapat kay Madam. Ang ibig sabihin ng diretso ay diretsahang magtapat kay Madam. Anong sinabi mo?
MR Wen, 10 taon ka nang may gusto kay madam. Ngayon na napakasalan mo na siya, bakit pa ang natatakot ka pa rin? Kung hindi mo sasabihin ng Paano niya magagawa? Kapag panahan na, maintindihan din niya. Ayaw ko. At ayokong takutin siya. kadahan-dahan lang. Ayos lang, naniniwala ako na balang araw, mahihikayat mo rin siya. Teka nga pala, yung sirang kandado sa kwarto sa bahay, napalitan na ba? Ayaw ko kasi na makita ang mga bagay na di dapat makita. Kakapalit lang ng mga bagong smart lock kamakailan, kaya hindi ko pa napapalitan. Sinabi ko kay Titawang, huwag siyang pumasok maglinis at huwag si madam pumasok. Umiwi ka na. Sabi niyang Master Yishe, ang bagay na ito kapag itinapon, magkakaroon ng usok. Siguradong lalabas yung maldita para tingnan. Sigurado akong lalabas siya para tingnan. Sabi niyang Master Yishe, itong bagay na ito kapag itinapon mo, magkakaroon ng usok. Siguradong lalabas yung maldita para tingnan. Sigurado akong lalabas siya para tingnan. Sa tingin ko, malapit na ring dumating si MR Wen. Tingnan natin kung ano ang mangyayari kapag nahuli siya. Mukhang poperating na SI Wenyanting. Ano no amoy yan? Nasusunog na. Kailangan kunin ang pamatay sunog. Naulu NGA siya sa patibong. Anong ginagawa mo? Ang kwarto to, hindi ka pwedeng pumasok. Si Boss Wen lang ang pwedeng pumasok dito. Nasusunog na ang bahay, anong kalokohan yan? Euros yan ay Boss Wen. Ang lakas ng loob mong suwayin ang Baka magpa-divorce pa siya sa'yo. Mamaya masunog na ang buong bahay. Wala kang pay kang mag-divorce man siya. Wala pa asay Mr. Wen sa bahay. ngayong piyalan siya papazukyang. Paano mahuli ni MR Wen siya sa akto? Kailangan pa siyang pigilan sandali. Ang utos ni MR Wen ay batas. Siya lang ang pinakikinggan ko. Hindi ko pinapansin ang iba. Hindi ka pwedeng pumasok. Lamayas ka, may mahalagang bagay si Wen Yanting sa bahay. Kung masira ito, ni 10 buhay mo hindi sapat na pambayad. Sinabi ko kaninang umaga, bawal kang pumasok dito. Ngayon gabi nakasunog dito. Mukhang gusto mong magnakaw, kasi sinadya mo to. Kung magpatuloy ka sa satsat mo at maantala ang pagsagip ko sa apoy, huwag mo akong subukang magalit. Sige, sens-tu qu'un mot Ako ang Jiayan yung masterizé. Lahat ng tao sa pamilya Wen narerespeto ako. Kung bastusin mo ako, mag-ingat ka dahil baka ipakipaghiwalay kita sa asawa mo. Paanong naglakas loob kang saktan ako? Sinentak, Kira, umalis ka, huwag hadlangan ang pagligtas. Tao po. Sasaktan nila ako. Lamayas ka doon. Tulungan niyo ako. May pinate. Anong ingredient? Parang boses ni Tiawang at ng ginang. Tulungan niyo ako. May pinate. Wag wanching. Ako ang may kasalanan sa lahat ng to. Sa wakas, bumalik ka, Ginong Wen. Hinadlangan ko ang ginang na makapasok. Pero talagang hindi siya nakinig. Siya, nakita na niya lahat. Iniisip niya na akong baliw. Gabi ng mga bituin. Ito BA. Lahat ikaw ang naghanda? Ako ang may gawa. Lahat kasalanan ni Madam. Sabi kaw na. Bukod sa iyo, dapat walang pumasok ito. Pero pinilit pa rin niyang pumasok. Sinampal pa niya ako. Lumayas ka. Oo. Gabi, natakot ako. Bakit puno ng litrato ng babae ang kwarto na to? Hindi pwede. Kailangan kong sabihin kay yung Master Yishi agad. Ako, to. Ako ang gumawa nito lahat. Bakit niya kinolekta ang dami kong litreto? Bakit ang ayos ng kwarto ay estilo na gusto ko? Talaga BA. Gusto naya AKO. Aminin kayo. Ang dahilan lumapit ako sa'yo noong una. Hindi malinis. Nung una. Kailan nagsimula? 10 taon na ang nakalipas. Ang makapangyarihang pinuno ng Wen Group. Palihim pala akong gusto ng 10 taon. Ang makapangyarihang pinuno ng Wen Group. Palihim ka palang may gusto sa akin ng 10 taon.
10 taon na ang nakaraan. Noong una kitang makita, naakit agad ako sa'yo. Mabait ka. Pero may tapang ka rin. Tulad ng pangalan mo. Nagnaningning ka. Pero noong panahon na iyon, sa mata mo, pero siya, asaiwan siya. Alam kayo, sa ganitong panahon magpakasal, na parang sinamantala ko ang sitwasyon. Pero kailangan mo rin ang kasunduan ng kasal. Minsan naisip kayo, bakit? Bakit hindi pwedeng ako ang makatuwang mo sa habang buhay? Nagpapahayag ba ako ng naramdaman? Ang mukha niya. Parang basang aso sa ulan. Ito ba ang ibang side ng tikon sa Grave naman ang contrast. Sobrang Leo. lahat ng sinabi mo? Todo ba? Todo. Alam kayo. Lahat ng ginawa ko sa iyo. Medyo nakaka-offend talaga. Kung sobrang hirap para sa iyo, pwede akong matatanggap ko ang diborsyo. Ano? Diborsyo. Ano? Diborsyo. Si Wen ay alis na kay cute na ito. Ikaw ay makikipagdiborsyo sa akin. Ayon sa nakaraang kasunduan ng kasal, makakakuha ka ng kalahat ng ari-arian. Maari ko pang ibigay Ang tagapamahala ng pamilyang Wen, kilala bilang makapangyarihan. Pero sa hap ko, bakit hindi mo man lang magawang sabihin ng diretso? Wan Yen Ting. Harapin mo ako. Tumingin ka sa akin. Lumapit ka. Tingnan mo ako sa mata. Sabihin mo ulit sa akin. Gusto MOBA AKO? gusto. Gusto kita. Ay kaling ang gusto kayo. Masabi ko lang sa kanya ng harapan. Kahit tanggihan ako, wala na akong pagsisisi. Tingnan mo ako sa mata at sabihin mo sa akin. Talaga bang gusto mo makipaghiwalay sa akin? Tingnan mo ako sa mata at sabihin mo sa akin. Talaga bang gusto mo makipaghiwalay sa akin? Ayoko. Ayoko ing mag-divorce. Ayoko pero, sitya, Gayon ako ang nagtatanong sa'yo. Sagitin mo lang, okay? Hindi ko inakala na ang seryoso at malamig na si MR Wen ay may ganito palang masunurin na side. Noong bago tayo magpakasal, ang tagal mong nag-isip, timbang-timbang ang sitwasyon, lahat yun kunwari lang pala? Pagkatapos ng kasal, sa harap ko ay kalmado at seryoso. Lahat pala iyon ay pagpapanggap lang. Si MR Wen, medyo salbehe pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoong nararamdaman mo? Nedikat, AKO. Natakot akong hindi ka pa nakamove on sa dating relasyon, tapos iwasan ako. Natakot din ako. Natakot tumanggap ng sagot na ayaw ko. Ngayon, masasabi ko na sa'yo ang sagot na iyon. Walang problema. Ano man ang sagot, okay na. Basta makakasama kita. Wala nang ibang mahalaga. Wan Yen Ting. Ong Tenga Mo. Utanga rin AKO. Ito ang sagot ko. Naiintindihan mo ba? Kapag binanggit mo ulit ang salitang diborsyo, talian kayo ang pamo, siya SI Wanyanting. Isang alamat sa negosyo, haligi ng haishi, loyal at tapat, at siya'y lehitimo kong asawa. Tanga lang ang magpapakawala sa kanya. Naintindihan kayo, asawa kayo. Talagang kahanga-hanga si Ginoong Wen. Ang lakas ng seguridad na binibigay niya. Anong pabango kaya ang ginamit ng babaeng to para mabighanin ng ganito si Ginoong Wen? Manangwang, anong ginagawa mo?
Ginoong Wen, itong mga bulaklak. Mas mabuti siguro na personal mo itong ibigay kay Maam. Ito para sa'yo. Gusto MOBA? Ew, siempre gusto kayo. Kagaya nitong kwarto mo, sobrang gusto ko. Gustong gusto ko ang lahat. Sige. Ngayon, asikasuhin natin ang nangyari kanina. Una, ikaw na ang magsabi. Paano lulutasin? Ano bang sasabihin ko? Masyado lang akong responsible. Ayokong sumuway sa utos ni Emar Wen. Si Wang Xingyu pinuno ni Pami wala kang lihim sa kanya. Talagang kahanga-hanga si Emar Wen. Ang taas ng tiwala. Emar Wen, huwag sobrahan ang kabaitan mo sa babaeng ito. Hindi mo alam anong masamang intensyon niya. Dahil hindi siya pinili ni Emar Yesh. Tumahimik. Tingin ko, umatanda na si Tita Wang. Hindi alam kung kanino siya nagtatrabaho. Sir Wen, loyal ako sa inyo, loyal. Sinabihan ako na huwag papasok sa kwarto na ito. Tapos nabakala ka ng uso, pinaisip mo sa akin na nasusunog itong kwarto. Ang layunin mo ay gustong sirain ang relasyon namin. Masyado kang makasalanan. Si Madam ang pinaghirapan ng todo ni Sir Wen para makuha. Huwag ka mag-alala, alam ko na ang lahat tungkol sa bagay na ito. Maliit na abala lang to. Walang kahit anong epekto sa matibay naming kasal. Dapat may ebidensya sa sinasabi. Kailan ko ba sinadyang gumawa ng gulo? Yung hawak sa bulsa, balak sa presento ilabas, yan, ano? Ako. Ginawa ko lang to para sa kabutihan ni Boss Wen. Tama na. Dalhin siya sa labas. Sa susunod, ayoko na siyang makita sa bahay ng mga Wen. Oy, Jinung Yize. Nabigo ako. Pero may mahalaga akong sasabihin. Ano? Si Wen Yanting inibig si Jiang Wanxing sa loob ng 10 taon. Sige, naiintindihan kayo. Ki siya anong maroon? Si Wen Yanting. Sa silid na di pinapapasok ang iba. Napuno ng litreto ni Jiang Wanxing. Sampang Tan. Noong sinusundan ako ni Jiang Wanxing, nagintay lang siya sabik. Ano? Bakit gustong gusto ni Emar Wen si Jiang Wanxing na babae na yon? Yung pagsugod sa kwarto. Hindi lang hindi siya nagalit. Sinamantala pa niya ang pagkakataon para magtapat. Si Aling Wang, dahil sa insidente, nahuli. Pinalayas sa pamilya Wen. Anong gagawin natin gayon? Paano kung ako ang sumubok? Ikaw? Subukan ng ano? Hey. Huwag mo namang gawing masama pakinggan. Magasing ka na. Ang TOKO parang asay Lucia Huyen. Wala siyang interes sa kahit sinong babae. Noong una, hinala ko may mali ang sexual na orientasyon niya. Ngunit ngayon, tingin ko, tapat siya kay Jiang Wanxing. Hindi malalaman kung hindi susubukan, diba? Bukod pa rito, may dala ako nito. Inamoy mo ito kay Lucia Huyo Buddhist mapapernounce vows nila. Ang ibig mong sabihin, Kailangan ko ng tulong para magkaroon ng pagkakataon. Bahala na AKOK, hayaan mo ulit si Jiang Wanxing na mabuking. Hindi niya kayang tiisin ang kasinungalingan. Totoo man o hindi na may nangyari sa amin ni Wen, iwanan pa rin niya iyon. kilala mo talaga siya. Sa susunod na meeting ni Wen Yanting, gagawa ako ng paraan para mapasama ka. Sa oras na iyon, isama rin natin si Jiang Wanxing. Wenzong, Nakapasok na sa sasakyan ang kliyente. tingnan mo tayo. Niloloko ba Naya AKO? Hindi ba niya ako inintindi? Mukhang sobrang inom ka, Sir Wen, iniisip mo si Mizzy. Pero hindi naman masyadong uminom ngayon, Sir Wen. Ano ang ibig mong sabihin? Ang mga asawa ng iba. Laging tumatawag para pauwiin sila. Bakit si Wanxing kahit kailan itumatawag sa akin? Huwag mag-alala. Nagpadala na ako ng mensahe kay Mrs. Sinabi ko sa kanya na sunduin. Bakit mo siya ginugulo? Isipin mo, Wen. Lasing ka na. Ngayon inaasikaso ka ng misis mo, At yung tanong na gusto mong itanong kanina. Hindi ba't pwede mo nang itanong ng maayos ngayon? Doblihan ang bonus ngayong buwan. Salama, Wen. Itingnan ko kung dumating na ang sasakyan. siguradong maayos kong hahatid ang Buong buo kong dala sa'yo. Bilazin mo.
Yung mga kliyenteng kanina, nayuwi na ni Assistant Liu. Baka pati si Boss Wen umalis na rin. Sa tingin ko, hindi naman sa ganitong okasyon, huli umalis ang tiyo ko. Kung hindi lang sana ako naabala pagpasok, matagal ko nang nakuha si Boss Wen. Kung wala ako, Hindi mo nga matutunton ang pintuan dito. Pinaalalahanan kita, huwag kang traidor. Huwag kang mag-alala, pareho tayong makikinabang. Pero, sigurado ka bang darating si Jiang Wanxing? Nagtext AKOSA Kenya. Sinabi ko na nandito si Wen Yanting at may ibang kasama. Basta dumating siya. Siguradong madadala ko siya rito. Sanayan, Maggie Salangsia. Mukhang nakainom na ng sobra. Parang tumutulong ang tadhana. Papasok na ako. Ginoong Wen. ikaw si Jiang Wanxing. Lugar na may bahay ng pamilyang Wen. Malapit na maging akin iyon. Sino ka? Lumayas ka. AKOSI Jiang Wenwen. Natatandaan mo ba ako? Hindi ko care kung sino ka. Ngayon din, lumayas ka. Bakit Wenzong? Hindi ba ako maganda? Ano ba ang may bibigay ni Jiang Wan? May bibigay ko lahat sa'yo. Kaya ko pang magbigay ng higit kaysa sa kanya. Hindi mo ba ako kayang tingnan? Sa wakas, nandito ka na, huling bituin. Bakit kahit saan, lagi kang nandyan? Hindi ka marunong umalis? Balak mo bang direktang sabihin kay Tito na maghihiwalay kayo? Pati ang assistant mo, dinala mo na. Anong pinagsasabi mo? Mahal na mahal kayo ang asawa kayo. Kahit sa susunod na buhay, hindi kami maghihiwalay. Iyanong ginagawa mo dito? Hindi ba dahil nakita mo ang mensahe ko? Nayang ka lang ba dumating par... Anong impormasyon yan? Matagal na kitang binlock, okay? Hindi ako nag-iwan ng basura sa listahan ko. Ang tigas naman ng salita mo ngayon. Mamaya makikita mo ungkol ko kasama ibang babae. Tingnan ko kung matigas ka pa rin. Anong Bobby? Ilustrasimo Gino Ezekiel, pwede bang kainin ang kanin? Pero hindi pwedeng magsalita, ha? Lasing si Sir Wen, tahimik sa kwarto, naghihintay sa misis niya. Wala namang ibang babae dun. Hindi mo ba ako pwedeng pansinin? Akma ka bang ikumpara kay Late Star? Umalis ka na ngayon din. Pagsisisihan ni Jiang Zhong na dinala ka sa pamilya Jaya. Ano bang meron na si Jiang Wanxing? Saan ba ako kulang? Bakit lahat kayo gusto siya? Hindi kayo naniniwala? Pumunta kayo at tingnan nyo. Pagsisisihan niyo ito. Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo? Sweetheart, ang lakas ng loob mong saktan ang asawa ko. Mr. Wan. Ayos calling BA? Jiang Wanxing. DBA may pagahilatis ka. Yung kinuha ko na bagay. Mas gusto mong itapon kaysa bawiin. Gayon, nahawakan si Wen Yanting. Gusto mo pa BA siya? Wala akong ginawa. Kalikohan, ganun ka magsalita? Huwag kang magmalinis. Ang asawa ko, imposibleng magkagusto sa'yo. Anong sinabi mo? Akala mo ba lahat tulad ni Wen Yishi, yung hindi kayang pigilan ang sarili? Kahit libre mong ibigay sa asawa ko, hindi ka niya papansinin. Tapos ginagamit mo pa yung mabababang class ng kalokohan laban sa kanya. Maniwala ka, tatawag ako ng pulis para hulihin ka. Wen Isha, Ikaw na naman. Alam mo naman, Tio, na si Wanxing ay hindi nagpapalampas ng kahit ano. Ginawa mo, kaya aminin mo. Walang hiya-hiya. Pareho naman tayong lalaki. Wala namang big deal, Diane. Kadir. Ang dumiduming pipino, ang lakas ng loob magsalita dito. Ayaw mo pang umalis? Maniwala ka't hindi, tatagayin kita. Gabing bituin. Nasiraan ka na ba ng bait? Ikaw. Dahil sa galit kay Tio. Nawalan ka na ng kontrol. Wen Isha. Mukhang yung huling leksyong binigay ko sa'yo. Hindi mo natandaan. Simula ngayon. Tinanggal ka sa talaan ng pamilya Wen. Ako ang magre-representa sa kukunin ko ang lahat ng iyong ari-arian. Wen Yanting. Kaya mo akong tigilan ng lubusan. Hindi ba't ang pagpapaalis mo ng asawa ko ay ginagawa mo rin sa akin?
Pahal. Sinabi na Doktor. Si Boss Wen nakalanghap ng matinding aphrodisiac. Kailangan niyang alisin ang lason sa katawan para bumuti ang pakiramdam. Paano alisin? Ang gamot na nilalanghap mabilis pumasok sa dugo. Ang kaaniwang antidote ay hindi makakabawi. Kailangan lang. Kailangan lang ano? Sabihin mo na. Kailangan lang sa relasyon ng mag-asawa. Assistant Lou. Boss Wen, nagising ka na. Pabayaan mo ang misis mo ang mag-alaga sa'yo. Ano, mauna na ako. Anong ikinaguguluhan niya? Buhay mag-asawa lang naman ayan, illegal naman tayo. Ano bang nakakatakot doon? Kamusta ka na? Gusto mo bang uminom na tubig? Ang lambot ng kamay niya. Ang bango naya. Hindi. Hindi na kailangan. Lumabas ka na muna. Kaya kayo na. Paano mo ito ayusin ngayon? Nandadiri copy ay asekin? Hindi naman. Natatakot lang ako. Baka hindi ko makontrol ang sarili ko at masaktan kita. Ngayon, tingnan mo ako sa mata at sabihin mo. Gusto MOBA AKO? Alam mo ba ang sinasabi mo? Matanda na ako, asawa mo pa. Siyempre alam ko ang sinasabi ko. Pero ngayon, ako ang nagtatanong sa'yo. Ano ko naman matatanggihan? Simula pa noong 10 taon na ang nakalipas. Ay kawain ang gusto kayo, pero Pero ano? sigurado ka ba talaga? Kapag ginawa natin to, hindi ka na maaaring umatras. At hindi mo rin pwedeng akong iwan. Bakit parang nagiging parang masyadong clingy na siyang asong malaki? Mas sigurado pa ako ngayon kaysa dati. Kaya KOBA? Subukan mo para malaman. Di KO Akaling. Ako ang tunay na asawa na palaging malamig, di pala porma sa babae, kapangyarihan ng pamilya Wen. Tunay na mag-asawa kami. Inibig niya pala ako ng 10 taon. Parang panaginip lang. Ano ang inisip mo? Mahal. Wala naman. Sige na. Tanggali na. Ikaw na isang workaholic, hindi ka pa ba pupunta sa trabaho? Sinali pa. Yakapin mo, AKO. Ang totoo, mas nagiging parang malambing na malaking aso siya. Ang kagalang-galang na si Ginoong Weng. Naglalambing ba siya ngayon? Sabi ng asawa ko kung totoo, di na nga. Sige na, bumengen ka na. Ayaw mo namang pagtawanan ni Assistant Liu, di ba? Magandang umaga. Talagang parang aso nga siya. Gino. Ginungwen. Ikaw kagabi. Kumusta ka? Multa. Pasensya na po talaga, Ginang. Ito ang hiniling sa akin ni G when naihanda. Ito ang grupo ni Wen. 80% ng mga share ay nayon. Lahat sa iyo na. Magano? Magano? 80%. Sa madaling salita. Ako at ang buong Wen Group. Gayon ay nasa iyo na. AKO. Ako na ba ang pinakamalaking stockholder ng Wen Group? Sa pulong ng stockholder, sasabihin ko na sa kanila ang opisyal na balita. Gusto mo pa BA? Wen Yanting, binigyan mo ako ng mga ito. Kung sabihin kong ayaw ko, kasinungalingan, walang sinuman ang hindi gusto ang pera. Pero nakalimutan mo, may pera AKO. Nakuha ko ang 3 bilyon mula sa matandang iyon. Kaya hindi mo kailangang iasa sa akin ang lahat ng yaman mo. Ayaw MOBA? Lahat ng akin.
Lahat ng yaman ko. Pati buhay kayo, ayaw mo rin BA? AKO, bakit parang pakiramdam ko? Kung sabihin kong ayaw ko, malulungkot siya. Madam. Ngayon legal kang asawa ng boss natin, kaya ang sa kanya ay sayo na rin. Huwag mong tanggihan, please. Gusto KO. Gusto kita. Kapag lumalabas ako sa pakikisalamuha, tatawag ka BA, para pauwiin ako sa tamang oras. Paano nawi ang usapan sa ganito? Hindi pa tapos ang issue na to, ha? Ganito kasi ito, si MR Wen ay lumabas kagabi pa, ang tagal kong naghintay sa'yo. Hindi mo man lang siya tinawagan pa pawiin. Talaga namang kakaiba ang hilig na may-ari ng bahay ng pamilya Wen. Gusto niya palang maging under sa asawa. Pui BA. Pwede mo BA akong kontrolin? Pui BA akong pauwiin SA. Siyempre kaya naman yan. Ganito. Kapag naglakas loob kang gumawa ng kalokohan sa labas. Di ganun na lang. Use pan na yan mahal. Malapit na oras ni Wen. Kailangan na nating pumunta sa pulong. Ikaw muna lumabas. Opo. Ay, di ko na kayang tingnan. Ngayon si Wen talagang iba sa harap ng asawa at sa harap ng iba. Sige, magtrabaho ka na Maya. Dito sa bahay, alagaan ko ng mabuti ang sarili ko. Hintayin kita mamaya pag uwi mo. Alagaan mo na lang ako ng maayos. Pui BA. Ano ang pinagsasabi mo sa araw? Bilisan mo at pumasok ka na sa trabaho. Nakakainis. Walang haya. Si Wen Xianting talaga. Inatalsik niya ako sa pamilya. At ibinigay ang 80% ng shares ng Wen Group kay Jiang Wansi. Tisha, Anong gagawin natin gayon? kahapon nangyari, pero hindi nag-away si Jiang Wansing at MR. Dahil lahat sa'yo to. Wala kang nagawang tama, puro abala lang. Bakit inaksaya ang oras? Kung hinalikan mo si Wen Yanting sa labi, Wala sanang nangyari. Akala MOBA. Pero hindi niya ako binigyan ng pagkakataon. Jiang Wen. Ngayon binibigyan mo pa ako ng magandang imahe. Pero noong nilalandi mo ako noon, hindi ba ang galing mo? Lumayas ka. Hindi nakapagtataka na ayaw sa'yo ni G. Deserve mo yan. Sige lang. Kapag bumangon na muli ang Wen Group, huwag kang lumuhod at magmakaawa sa akin. Jiang Wanxing, mabuti pa pinilit kitang manatili. pero ninakaw mo ang yamang dapat akin. Hindi ko kayang mag-isa. Pero ang mga matatanda sa pamilya ni Wen, di basta-basta magagapi. Ang mga galing sa simpleng pamilya, walang tamang asal. Narito ang mga nakakatanda, sasalubungin mo ba sila? Sinong dumating? Wen Asia. Bak ka nandito? Taihin, Siya ang kumbinsing kapatid ko. para ibigay shares ni Wen sa kanya. Ang hirap mo naman tingnan. Marami akong nakikitang babaeng katulad mo. Huwag isipin na magaling ka lang dahil sa napangasawa mo si Yanting. Nandito ka sa pamilya Wen. Anong problema? La dito, kilonggang suminos. Kalaking usapin ang hatyan ng pagmamay-ari. Si Yanting, ni hindi kami kinausap tungkol dito. Kaya ang parte mo sa pagmamay-ari. Hindi yon valid. Nilagdaan ko na ang kasunduan sa paglipat, tapos sasabihin mo hindi ito bibilang. Kung ang lakas ng bibig mo ganyan kalakas, huwag ka na magtrabaho sa bahay, sumigaw ka na lang upang kumita. Ano ang kumita? Jiang Wanxing, paano kinausap ang lolo ko? Anong klaseng manuget? Talagang wala kang respeto. Kaya? Mag-report ka sa police, Gilahan mo AKO. Nandito tayo ngayon. Ibigay ang shares, kami ang maghahati. Paano kung hindi ko ibigay? Kailangan naming gamitin ang paraan ng pamilya Wen. Iha, hindi mo kayang akuin yan. Ang lugar na ito ay tahanan ng kapangyarihan sa Wen Group. Asawa niya ako. Gusto ko lang tanungin, saan kayo nakakakuha ng kumpiyansa? Dito BA AKO Huskahan, huwag gamitin si Yanting pangmando sa amin. Kahit gaano siya kagaling. Paghahap niya sa amin, bata pa rin siya. Napakahalaga ng mga shares na yan. Hindi mo man lang ibinigay sa amin. Ibinigay mo pa sa isang taong hindi nating kadugo. Grave talaga. Basta sumunod ka na lang at ibigay ang shares. Maayos natin to ng walang gulo. Kang hindi. Kahit nandito si Xianting. Hindi kanya may liligtas. Tingnan lang natin. Sino ang nangahas na galawin ang asawa ko? Gusto kong makita sino ang nangahas na galawin ang asawa ko. Ikaw. Hindi ba sinabi mo na si Yenting ay pumunta sa South District at hindi pa agad makakabalik? Lolo, kayo ang nakatatanda.
Hindi nyo naman siguro ikakatakot ang tiyo, di ba? Naku, mahal kong asawa. Tingnan mo sila. Kanina nang wala ka pa. Lahat sila kala mo hari, gusto pa kong jipan. Sabi may gagawing parusa daw sa akin. Ikaw, ano, kunwari mahina? Enang inaway mo kanina, di ganyan itsura mo. Ay naku, mahal, tingnan mo siya, inaaway ako. Sige na, tama na. Habang andito ako, balang manaway sa iyo. Grabe na, tu. Ang lakas ng loob, hindi na marunong gumalang sa nakatatanda. Taya. Masama ang puso mo. Huwag kang lumabas para maghanap ng gulo. Manatili ka na lang sa bahay na tahimik. Ang 1% ng bahagi ay sapat na para sa magandang buhay. Huwag mong pakinggan ang masasamang salita ng iba. Ang gahaman ay laging naghahangad ng higit. Tiyo, ang bagay na ito Ikaw ang mali sa ginawa mo. malaki ang negosyo ng pamilya Wen. Paano maibibigay sa dayuhan ng walang paalam? Ang ibig mong sabihin ay, ang legal kong asawa ay isang deyuhan. Yanting a. Hindi mo kailangang maging sarcastic diyan. Kahit hindi kami makakatulong sa'yo. Parte pa rin kami ng pamilya Wen, magkakadugtong ang butot laman. Noong ipinanganak ka ng nanay mo dati, Tumawag pa nga ako ng 120 para sa kanya. Taya, kung di mo sinabi, nakalimutan ko, ikaw pala ang nagtulak sa nanay ko sa hagdan noon. Aya siya napaaga sa panganganak. At ikaw rin, kuya. Noong namatay ang tatay ko, ano niyo kami trinato ng nanay ko? ano? Paano nila nagawang apihin sina Wenyanting at ang nanay niya? Mahal. Lumapit ka sa likod kayo. Kayo mga linta, huwag na kayong mag-isip na makikinabang pa sa pamilya ni Wen gayon. Anong sinasabi mo? Tama na. Ngayon, namamahala na ako sa pamilya ni Wen. Kung paano hahatiin ang mga share, ako ang magdedesisyon. Kung kulang pa sa inyo ang kahit 1%. Itong 1%, hindi nyo makukuha. Ibalik nyo lahat. Tito, nakaraan na yun. Tapos na ang lahat. Ano man ang mangyari, pamilya pa rin tayo. Taong itinakwil ko sa talaan ng pamilya. Walang kaapatang kausapin ako. Ika. Ano? Itinakwil si Yishi sa talaan ng pamilya. Siya ang pinakamatandang apo ng Wen. Yish. Huwag makinig sa masamang babae. Liw asistente. I record MOE ang aking tiyahin. Tanggalin sa talaan ng pamilya. Ang aking tiyahin. Tanggalin sa talaan ng pamilya. Oh, Ika. Yanting. Sober ka na. Tia Montag yan. Pati zitito. Inalayas mo rin sa talaang kanan. Yanting. Huwag ka nang magalit. Mag-usap tayo ng maayos. Engate kung tilang namang Ange Baji ni Zhang Wangxing. Hindi naman kawalan. Ako, pati si kuya. Alisin mo rin sa talaang kanan. Balif KBA? Ano maganda sa babaeng yan? Karapat dapat ba siya? Pati SA Lola ka o? Itapon na rin siya sa Ew. pamilya. Ipapagawa ko agad sa tagapangasiwa sa probinsya. Napakasamang kapalaran ng pamilya. Napakasamang kapalaran talaga. Wenyanting, huwag mong pagsisihan ito. Ang pamilya kayo. Habang buhay na si Wansing lang ang tanging mahalaga. Narinig na Pia? Kayong lahat diyan sa Sunset Travel Group. Saan nyo gusto gumala, doon kayo pumunta. Kung hindi pa rin kayo alis sa bahay ko, tatawag na ako ng pulis. Cute ka. Mainte ka lang. Tita. Ito, Winisha. Huwag isipin na valank na ka. sa mga ginawa mo, Kung maglakas loob kang galawin ang magbabayad ka ng halaga. Ang gwapo, mo kanina. Ang astig mo kanina ng pinagtanggol. Ang gwapo mo talaga. Ang hirap siguro ng pinagdaanan mo bago ka naging pinuno ng pamilya Wen. Sigurado akong madilim ang nakaraan mo. Natakot ka ba? Tapos na yan. At saka, nariyan naman ang pinakamaliwanag na bituin ng buhay ko ngayon. Nasa tabi kayo siya. Siya ang laging magbibigay liwanag. Kaya naman, Sige, palaging magbibigay liwanag din siya sa'yo. Hindi hahayaan sa kadiliman. kaya, ang sinabi mo kanina na alagaan mo ako. Toda pabiyayan? Ikaw talaga. Ang dami mong kalokohan. Sa pakikipag-usap sa sarili kong asawa, para saan pa ang seryosong tono? Di ka sumasagot, ibig sabihin pumapayag ka. Dalawang buwan ang lumipas. Ginang, nalinis na ang bahay ng pamilya Jiang at inayos na rin ayon sa iyong utos.
Ang iniwang gamit ng matandang ginang ay maayos nang naimbak sa basement. Salamat, Lou. Walang anuman. Trabaho kauna mo. Bukod pa dyan, natapos ko na rin ang pinapagawa ni Mr. Wen. Anong mga pinagawa? Si Venice, Ypsilon inakusahan enge pakabuso enge kapangyarihan para sa personal na pakinabangkit paglustay enge. Sinampahan sila ng kaso ayon. Makakamit nila ang nararapat na parusa. Ang tagal din nilang nakalusot. Ano? Gayon, kahit marinig ko lang ang pangalan niya, nakakairita pa rin. Anong nangyari, mahal? Gusto bang magpatingin sa ospital? Baka naman trangkaso lang esetayan. Anong trangkaso sa tiyan? AKO. Bunches AKO. Talaga? Magiging tatay na ako. Magiging tatay na ako. Mahal. Mahal kita. Mahal din kita. Sa hinaharap, tayong tatlo. Laging magkasama.